Kabanata 1781. Bite the Bullet. Biglang naintindihan ni Logan sa sandaling ito kung bakit personal na dumating si Nicole. Hindi ito upang bigyan ng pagkakataon si Luke Youngblood. Dumating si Nicole upang bigyan si Luke ng isang ultimatum. Ang tono ni Nicole ay magaan, mainit-init, at matamis. Si Ginoong Youngblood, ang Stanton Corporation ay nawala ang kalamangan sa proyektong ito, ngunit nagawa namin ang mas matagal na paghahanda at may mga hakbang upang harapin ang lahat ng mga uri ng mga problema pagkatapos ng pagpunta sa online habang wala ka. Wala kang iba kundi isang pagsisimula ng pamagat. Sigurado ka bang, sigurado na maaari mong gawin ito hanggang sa wakas? Ang mukha ni Luke ay glum nang itinaas niya ang kanyang mga mata upang tumingin kay Nicole. Wala siyang kahinahunan na mayroon siya sa simula. Paano kung ayaw ko lang ibenta sa Stanton Corporation? Tumawa si Nicole at dahan-daang nagbuntong hininga. Nag-aalala si Luke ngayon. Dahan-dahan niyang kinuha ang tasa ng kape at inilagay ito sa kanyang bibig. Nang siya ay magsimula sa isang paghigop, pinaalalahanan siya ni Logan ng isang mabibigat na ubo. Si Nicole talaga ay Carl-Els. Nagyelo si Nicole at inilagay muli ang kape. Sinulyapan niya si Logan, na nakatitig sa kanya nang walang pagbabago sa pagpapahayag. Naturally, hindi naintindihan ni Luke ang pag-unawa sa taset ni Nicole at Logan. Iniisip pa rin ni Luke ang tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon sa pasibo habang hinihintay niya ang tugon ni Nicole. Hindi mo nais na ibenta sa Stanton Corporation. Mr. Youngblood, sa lahat ng nararapat na paggalang, kung hindi ko pinahahalagahan ang talento ng labis, tatanggap ka na ng isang liham mula sa aking abogado. Kahit gaano karaming pera ang ginugol mo, hindi ka makakapag-ayos ng kasong ito. Maghahabol ako sa iyo hanggang sa malugi ka. Naniniwala ako na nagkakahalaga ng $200 milyon. Marahil kahit na $20 milyon ay maaaring isaalang-alang ng labis. Nang makita ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Luke, ngumiti si Nicole. Ang kanyang tono ay kumalas ng kaunti. Maaari ko itong itago mula sa iyo at maghintay hanggang ibenta mo ang kumpanya sa ibang tao bago kausugan. Pagkatapos, nang biglang inalis ng mga namumuhunan ang kanilang kapital, ang iyong kumpanya ay tunay na walang pag-asa. Ang mga kita na dinala ng proyektong ito ay maikli ang buhay. Si Nicole ay napakaprangka. Para sa ganitong uri ng tao na nagsimula pa lamang ng isang matagumpay na negosyo at natikman ang ilang tamis, ang pinakamahusay na paraan ay hayaan siyang kilalanin ang mga problema sa katotohanan. Siya ay hindi mabilang na mga paraan upang gawing tahimik ang kanyang negosyo, ngunit talagang nakakuha ng interes si Nicole sa kanyang kumpanya, na ang dahilan kung bakit nais niyang makuha ito. Siyempre, kung iginiit ni Luke na tanggihan siya, kung gayon wala siyang magagawa. Anyway, binigyan siya ng isang pagkakataon. Ang tono ni Luke ay malamig at solemna. Pinipigilan niya ang kanyang galit. Miss Stanton, nagbabanta ka ba sa akin? Tumawa si Nicole. Mr. Youngblood, kung dadalhin mo ito bilang isang banta, iisipin ko lamang na ikaw ay masyadong walang muwang na hindi mo pa nakita ang mga paraan ng mundo. Ang isang tunay na banta ay maghintay na mabaigo ka, pagkatapos ay magdagdag ng insulto sa pinsala. Ngayon, masarap akong magbigay sa iyo ng payo. Tumingin siya kay Logan, tumayo, at itinulak ang file sa harap niya kay Luke. Mr. Youngblood, isipin mo ito. Don't be swayed by your personal emosyon. Mahirap magsimula ng isang negosyo, at hindi lahat ay maaaring become Bill Gates. Kapag ang mga pagkakataon at mga hamon ay magkakasama, dapat mong malaman kung paano pumili. Bumantong hininga si Nicole, lumingon, at lumabas. Bago siya makarating sa pintuan, biglang tumunog ang boses ni Luke. Ang 51% ay labis. Hindi ako sasang-ayon dito dahil mayroon akong pangwakas na sabihin sa aking kumpanya. Kahit na hindi ito para sa aking kapakanan, hindi ko hayaang gumawa ng maraming trabaho ang aking mga kaibigan. Miss Stanton, if you want me to admit defeat, you must at least give me a little decency, right? Tumigil ang mga yapit ni Nicole. Itinaas niya ang kilay. The moment Luke called out to her, he had already conceded defeat. Si Luke ay isang matalinong tao at alam na wala siyang mas mahusay na pagpipilian. Kabanata 1782. Pinili ko siya. Tumalikod si Nicole upang tumingin kay Luke at sineryoso siya ng seryosong ilang segundo. Ngumiti siya. Fine,
Dahil sobrang mapagpasya ka, makompromiso ako. 49% ang hindi bababa sa kukunin ko. Seeing Luke's dissatisfied expression, sinabi ni Nicole sa isang mahinahon na tinig, Mr. Youngblood, dapat mong malaman na sa ngayon, bagaman maraming mga platform ng negosyante, walang kumpanya na lumitaw lamang na nakuha para sa $200 milyon. Hindi ako humiling ng marami, at gusto mo ng maraming. Don't you think that your company will only go further by standing on the shoulders of the Stanton Corporation? Ang pagkuha ng Z Technologies ay sinabi na isang win-win na sitwasyon, ngunit sa pagkawala pa rin ito para sa Stanton Corporation. Kaya, kahit na hindi nasisiyahan si Luke, maaari lamang makompromiso si Nicole. Inalok na niya sa kanya ang anumang makakaya niya. Kung patuloy na magtaltalan si Lucas, maaari ring isuko ni Nicole ang pagkuha at bumalik upang maghanda para sa demanda. Ilang sandali si Luke at tumango ang ulo. Okay, ngunit kailangan kong makipagkita sa aking mga kasosyo upang talakayin muna ito. Ngumiti si Nicole. Oo naman, hihintayin ko ang iyong sagot. Maaari kang makipag-ugnay ng direkta sa aking katulong sa sandaling na pagpasyahan mo. Pagkatapos nito, binuksan niya ang pintuan at naglakad palabas. Ang mga tao sa labas na nasa isang buhay na talakayan ay biglang nawala ang kanilang mga tinig. Lahat ay hindi nagkaroon ng oras upang bumalik sa kanilang mga upuan. Tiningnan nila si Nicole sa pagkabigla. Ngumiti si Nicole at tumango, pagkatapos ay naiwan kasama si Logan. OMG! Tunay na si Nicole, Diyos ako. Ngumiti lang siya sa akin. Nonsense! Nakangiti siya sa akin. Napakaganda niya. Mas napakarilag siya kaysa sa mga larawang iyon sa online. Ang kanyang mukha ay tunay na walang kamali-mali. Paano niya pinapanatili ang kanyang balat? Mukha siyang bata bilang isang estudyante ng teenager. Ang Diyosa na si Nicole ay talagang dumating upang makipag-usap ng personal. Kung alam ko ng mas maaga, papasok na ako upang maglingkod sa kanila ng kape. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin na lapitan ang Diyosa. Huwag maging hanggal. Hindi ba sinabi ng boss na ang ating kumpanya ay makukuha at ang Stanton Corporation ay interesado din sa atin? Kung ang pagkuha ay matagumpay, pagkatapos ay malugod na maging Diyosa si Nicole. Ito ay kahanga-hangang. Nagtataka ako kung talagang interesado siya sa ating maliit na kumpanya. Matapos mapalayo si Nicole, umupo lang si Luke sa kanyang tanggapan sa katahimikan ng mahabang panahon. Nang ito ay halos oras na upang bumaba sa trabaho, ang kasintahan ni Luke ay kumatok sa pintuan at tinanong siya kung ano ang gusto niya para sa hapunan. Pagkatapos lamang ay tumugon si Luke. Nasa labas pa ba ang lahat? Umiling-iling ang kasintahan ni Luke. Naghihintay kami sa iyo. Tagumpay ba ito? Si Luke ay tahimik, at ang kanyang tingin ay madilim. Inisip ng kanyang kasintahan na ang pag-uusap ay nahulog at nagbuntong hininga. Huwag kang masiraan ng loob. Tingnan natin ang ibang mga kumpanya. Maraming mga mayayaman. Hindi tulad ng hindi tayo mabubuhay ng walang Stanton Corporation, di ba? Huling oras, hindi ba nag-aalok ang isang dayuhan ng $100 milyon? Tinikom ni Luke ang kanyang mga labi. Mababa ang boses niya. Mag-set up ng isang pulong sa lahat sa labas. Orihinal na naisip ni Luke na may hawak siyang malaking kalamangan at nais na labanan ang higit pang mga benepisyo para sa kanyang sarili at sa kumpanya. Gayunpaman, parang hindi na ito gagana. Walang sino man sa kumpanya bukod kay Luke ang nakakaalam kung paano pamahalaan ang isang negosyo. Bagaman ang iba ay may mahusay na mga kakayahan, sila ay mga teknikal na tao lamang. Tungkol sa hinaharap na direksyon ng kumpanya, wala silang anumang kapaki-pakinabang na opinyon. Gayunpaman, dahil sa paggalang sa kanyang mga kapantay, kailangan pa ring magsagawa ng pulong upang makinig sa kanilang mga opinyon. Hindi nagtagal, napuno ng mga tao ang tanggapan ni Luke. Lahat ay tinitingnan si Luke na sabik na parang hindi nila hintayang malaman ang tungkol sa balita, subalit nag-aalala sila tungkol sa kabiguan. Pinakawalan ni Luke ang isang mapait na pagtawa. Ang kumpanya na ibinuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa ay hindi mukhang maaari itong lumayo nang wala si Nicole. Pagkatapos, hindi siya dapat masyadong sakam at kunin ang makukuha niya. Kabanata 1783. Ang pinakamalaking benepisyaryo. Tumahimik si Luke. Umikot ang kasintahan niya. Luke, sabihin mo lang sa amin.
Naghahanda ang mental ng lahat. Ang ibang tao ay nagsalita. Oo, huwag mo kaming takutin. Hindi ba gusto ng Diyosa na si Nicole ang ating maliit na kumpanya? Akala ko may pagkakataon mula nang siya ay dumating ng personal. Sigh. Akala ko may pagkakataon akong lumapit. Ang Diyosa, ngunit ito ay naging isang pagkabigo. Tinikom ni Luke ang kanyang mga labi. Pinagsama niya ang lakas at ngumiti. Dahil alam mo na ang taong dumating ng mas maaga ay si Nicole mula sa Stanton Corporation, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang resulta ng pagpupulong ngayon. Tumahimik si Luke, at lahat ay nag-break sa kanilang mga tainga upang makinig. Pumayag si Nicole na gumawa ng 1 oras na pagbabayad ng $200 milyon upang makuha ang ating kumpanya, ngunit kukuha siya ng 49% ng mga namamahagi. Personal kong naramdaman na makakakuha siya ng napakaraming pagbabahagi, kaya nais kong talakayin muna ito sa inyo. Matapos niyang sabihin iyon, lahat ay natahimik. Kinurot ni Luke ang kilay niya. Lahat ay mukhang dumbfounded at hindi gumanti tulad ng inaasahan niya. Sumasang-ayon ba sila o hindi sumasang-ayon? Umikot si Luke. Kung mayroon kang isang opinyon, maaari ko siyang makausap muli. Ang isa sa kanyang mga kaibigan ay pansamantalang nagtanong sa kanya. $200 milyon. Hindi ka nagbibiro, di ba? Ang ibang tao ay nakatitig din sa kanya sa sorpresa. Nais ng Diyosa na si Nicole na makakuha sa atin ng $200 milyon at nais lamang ng 49% ng ating mga pagbabahagi. Ang isang payba ay nahuhulog lamang mula sa kalangitan. Kahit na ang kasintahan ni Luke ay nasa sabik din, nang makita niya ang reaksyon ni Luke, nagsalita siya para sa oposisyon. 49%. Hindi ba medyo mataas iyon? Tumingin si Luke at nag-ambala ng isang kaibigan. Paano ang 49% na labis? Hiniling ko sa isang tao na magtanong tungkol sa halaga ng merkado ng ating kumpanya. Ang ating kumpanya ay nagkakahalaga ng $5 milyon sa karamihan. Kahit na ang ating pag-unlad ay maayos at pinalawak natin, ang halaga ng operasyon ay aabot lamang sa $20 milyon sa loob ng 3 taon. Huwag isipin ang $100 milyong. Kaagad na mukhang nasa sabik ang lahat. Siyempre, sumasang-ayon kami. Boss, ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Magmadali at sabihin oo. Huwag hayaang mag-backtrack. Hindi nagsalita si Luke. Hindi niya maaaring dalhin ang pangkat na ito ng mga kasama kahit gaano siya kaya. Kaagad, nadama ni Luke na medyo walang imak siya dati. Ibinaba niya at umiling-iling, pagkatapos ay ngumiti habang tinitingnan sila. Sa kasong iyon, sumasang-ayon kayong lahat. Tumanggo ang lahat. Sinabi ni Luke, okay. Kung sumasang-ayon kayo, pagkatapos ay makikipag-ugnay ako sa kanila tungkol sa mga susunod na hakbang. Ngunit may ilang mga bagay na dapat kong sabihin paitaas. Ang Stanton Corporation ay kukuha ng 49% ng ating mga pagbabahagi. Ang natitirang 51% ay hahatiin sa atin ng pantay. Pagkatapos nito, tumahimik ang lahat. Sa wakas, naintindihan nila ang kahulugan ng mga salita ni Luke. Ibig sabihin, sa hinaharap, ang Stanton Corporation ang siyang tumatawag sa mga pag-shot sa ating kumpanya. Tumanggo si Luke. Kung gayon, boss, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin namin nang wala ka bilang aming boss? Kami ay tiwala lamang sa iyo. Boss. Sinundan ka namin, kaya naniniwala kami sa iyo. Yumuko si Luke at ngumiti ng mapait. Ang kanyang tinig ay mapurol tulad ng sinabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ako aalis. Magiging isa rin akong empleyado na nagtatrabaho para sa Stanton Corporation. Sa hinaharap, kung walang mga aksidente, ang Stanton Corporation ay magkakaroon ng isang espesyal na koponan na darating upang makakuha ng mas mahusay. Si Luke ay hindi na magkakaroon ng ganap na sabihin. Gayunpaman, ang kumpanya ay tiyak na haharapin ang mas kaunting mga paghihirap at paglaban sa platform ng Stanton Corporation. Hindi maitatanggi ni Luke ang katotohanan ito. Kabanata 1784. Inaalok ng sobra. Lahat ay huminga ng hininga. Maaari nilang makita mula sa malaking kapital na $200 milyon na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi walang kabuluhan. Ang elation na ito ay naghugas ng kanilang mga alalahanin tungkol sa hinaharap. Sa kanilang kasalukuyang lakas, ang pagkuha ng $200 milyon ay isang malaking tagumpay kumpara sa kanilang mga kapantay.
Ano pa ang hindi sila nasiyahan? Ngumiti ang kasintahan ni Luke. Dahil magandang balita ito, bakit hindi tayo magdiriwang kasama ang hapunan? Agad na sumang-ayon ang lahat at tiningnan si Luke. Tumanggo si Luke. Lahat ay sumugod sa labas sa isang iglap. Gitling. Sumakay si Nicole sa kotse at nagbuntong hininga. Pumasok si Logan sa kotse at tinanong, Pangulo, sa palagay mo ba ay mag-backtrack si Luke? Umiling-iling si Nicole at pinaliit ang mga mata. Hindi siya. Siya ay isang matalinong tao at alam ang mga pakinabang ng pag-maximize ng kanyang mga benepisyo. Kung gayon bakit ka nagbubuntong hininga? Hindi naintindihan ni Logan. Tinikom ni Nicole ang kanyang mga labi at nagbuntong hininga. Ang 200 milyon ay labis. Hindi nagsalita si Logan. Nang maglaon, pinukaw ni Nicole ang kanyang sarili. Never mind. Ito ay para sa kapakanan ni Luke. Sulit siya sa presyo na ito. Pagkatapos ng lahat, kung hindi ito pinlano ng Stanton Corporation ng maaga, nagsimula na si Luke sa isang negosyo sa kumpanyang ito at proyekto. Kaya, sa mas mababa sa 5 taon, maaari rin siyang tumayo ng matatag. Ang halaga na maaaring lumikha ng Lucas sa hinaharap ay higit sa 200 milyon. Mas maganda ang nadama ni Nicole kapag naisip niya ito sa ganitong paraan. Hindi siya bumalik sa kanyang tanggapan ngunit sa halip ay pumunta kay Clayton. Ipinadala ni Logan si Nicole sa lobby at umalis. Ang tanggapan ni Clayton ay hindi malayo sa Stanton Corporation. Parehong nasa bayan sa gitnang distrito ng negosyo kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay ginto. Gayunpaman, si Clayton ay walang maraming empleyado sa kanyang tanggapan. Ang kanyang negosyo ay ipinamamahagi sa buong mundo. Bagaman inilipat niya ang bahagi ng kanyang negosyo sa Medianya, ang kanyang pangunahing negosyo ay banking, at hindi siya kasali sa mga pang-industriya na aspeto. Kaya, sinakop lamang ng kanyang tanggapan ang 2 palapag sa punong lokasyon na ito. Mas mahalaga, medyo malapit ito sa Stanton Corporation, kaya mas maginhawa kaysa sa dati. Nicole went upstairs and only saw men in the office. Lahat ay mukhang seryoso habang ginawa nila ang kanilang sariling bagay, na parang bawat minuto at bawat segundo ay labis na mahalaga. Naamoy niya ang isang pakiramdam ng krisis dito. Dumiretso si Nicole sa tanggapan ni Clayton. Ang kasalukuyang Clayton ay hindi tulad ng kanyang karaniwang banayad at mainit na sarili sa bahay. Siya ay tulad ng ibang tao dito. Si Clayton ay hindi nagsalita ng isang salita nang walang kaparirikan at hindi inulit ang kanyang mga order. Tulad ng pagpasok ni Nicole, tumangala si Clayton at nakita siya. Itinaas niya ang kilay at tiningnan ang katulong sa harap niya. Maaari kang umalis. Tumanggo ang katulong at mabilis na umalis sa opisina. Pinakawalan ni Clayton ang kanyang kurbata at nagbuntong hininga. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Tumayo siya at naglakad. Nang makita niya na nakasuot si Nicole ng sapatos na binili niya para sa kanya, ngumiti siya ng kasiyahan. Kinuha ni Nicole ang kape na binili niya sa ibaba at ibinigay ito sa kanya. Dumating ako upang gumawa ng isang check sa lugar upang makita kung nagawa mo na ang anumang masamang bagay sa aking likuran. Tumawa si Clayton. Laking gulat niya. Talagang pinarangalan ako na mayroon ka talagang pakiramdam ng krisis. Sinabi ni Nicole, kailangan mong magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. Ang aking kumpiyansa ay mula sa iyo. Ngumiti si Clayton at nagpunta upang kunin ang kanyang kamay at dinala siya sa sofa. Pagkatapos ay kumuha siya ng unan para sa kanya upang sumandal. Ito ba ay komportable? Tumanggo si Nicole. Ang kanyang mga binti ay nagpapahinga ng patag sa harap, at naramdaman niyang nakaka-relax siya ng maayos. She squinted her eyes. Ang iyong tanggapan ay kulang sa isang massage chair. Ang sofa na ito ay hindi masyadong komportable. Tiningnan ni Clayton ang pasadyang sofa na ginawa mula sa ibang bansa sa katahimikan at tumanggo sa kasunduan. Sa tingin ko rin. Ngumiti si Nicole. Katatapos ko lang makipag-ayos ng isang acquisition ngayon, kaya't nasa mabuting kalagayan ako. Gagawa ako ng hapunan ngayong gabi para sa iyo. Clayton froze for a moment. Tapos tutulungan kita. Kabanata 1785. Magdagdag ng isa pang 0. Malapit na lamang tumanggi si Nicole nang marinig niya si Clayton na nagtanong sa kanya. Aling proyekto? Alam ko ba tungkol dito? Ngumiti si Nicole. Ito ay Z Technologies. Itinaas ni Clayton ang kilay niya. Nakuha mo ito sa bag. Tumanggo si Nicole.
Alam mo tungkol dito. Siyempre. Nag-alok ako, ngunit malinaw na nais ni Luke Youngblood, kaya tinanggihan ko siya. Ngumiti si Clayton. Ang kanyang tingin ay nagdala ng ilang matalim. Kahit na ang proyekto ay nobela at may isang mabuting reputasyon, sa katagalan, wala siyang tulong at malapit ng matugunan ang mga tunay na paghihirap na hit siya ng husto sa mukha. Kapag nakikita ng lahat kung gaano kalaki ang proyektong ito, ang parehong uri ng proyekto ay magiging pangkaraniwan. Hindi ko kailangang mag-focus kay Luke Youngblood. Marahil ay magkakaroon ng mas mahusay na mga pagpipilian sa hinaharap. Yumuko si Nicole at ngumiti. Ang kanyang tono ay isang maliit na pagdadalamati. Iyon ay magiging isang awa. Na mismo ang isang napakahusay na pagkakataon sa negosyo. Paano? Kinuha mo ito pababa. Tiningnan siya ni Clayton na may ngiti sa kanyang mukha, na tila hindi nagulat sa kanyang reaksyon. Siyempre. Personal akong napunta, kaya paano ako mabibigo? Ngumiti si Clayton at nag-atubili ng ilang segundo bago niya buksan ang kanyang bibig at nagtanong. Magkano ang gastos? Nawala ang ngiti ni Nicole. Pagkatapos ay pinalawak niya ang dalawang daliri sa isang kilos. Ilang sandali si Clayton ay ngumiti. Never mind. Ang pagiging sa platform ng Stanton Corporation, ang mga benepisyo na maaari nilang mabuo ay higit sa 20 milyon. Gayunpaman, sa opinyon ni Clayton, ang 20 milyon ay labis pa rin. Si Nicole ay palaging mapagbigay, kaya masasabi lamang ni Clayton na maswerte si Luke Youngblood. Ilang sandali si Nicole at tiningnan siya ng kakaibang tingin. Ang kanyang mukha ay malinaw na hindi masyadong masaya. Umupo siya ng diretso. Napagtanto ni Clayton ang kanyang pagbabago sa pagpapahayag at tinikom ang kanyang mga labi. Ano ang mali? Huminga ng malalim si Nicole. Magdagdag ng isa pang zero. Bumagsak si Clayton. Ang kawalan ng paniniwala sa kanyang mga mata ay malinaw na ipinahayag. Naisip niya, maaari ba itong maging isang nakahihiyang utak ng pagbubuntis? Hindi dapat maging pipi si Nicole. Ang kanyang tingin ay nakarating sa kanyang mukha. Nag-atubiling tinikom niya ang kanyang mga labi at nagsalita. Gaano ka mapagbigay? Si Clayton, isang pangmatagalang mamumuhunan, ay hindi man lamang maglakas loob na gumawa ng naturang alok. Paano ang isang maliit na kumpanya na may hindi kilalang mga prospect na nagkakahalaga ng 200 milyon? Ngayon, ang mga nagkakahalaga ng 200 milyon ay karaniwang mga medium-sized na kumpanya na nasa loob ng higit sa 10 taon. Wala ba siyang alam? Binigyan siya ni Nicole ng isang blankong hitsura. Ano ang alam mo pa? Ito ay isang lihim ng negosyo. Ang mga sulok ng bibig ni Clayton ay umikot. Oh, hindi siya naglakas loob na magpatuloy. Kung sinabi niya, magkakaroon sila ng pagbagsak. Sabik na tumayo si Nicole, naglakad ng 2 hakbang pasulong, at hindi maiwasang magsalita. Hindi kalite pinapayagan na pagtatawanan ako. Hindi no. Greeted ni Nicole ang kanyang mga ngipin at medyo hindi makatuwiran. Ginawa mo. Lihim na tinatawanan mo ako sa iyong puso. Tumawa si Clayton nang walang magawa. Hindi mo mahuhulaan kung ano ang nasa puso ko. Inosente ako. Hindi talaga ako natawa sa iyo. Sinabi ni Nicole, magiging tapat ako sa iyo. Ang aming kumpanya ay may isang proyekto na nakipag-away sa kanila, kaya't kung bakit ko sila inalok ng sobra. Hindi ako walang alam na sampelan sila ng pera. Hindi ito ang industriya ng libangan. Hindi bababa sa kailangan niyang kumita ng kapital. Natigilan si Clayton. Maingat na ipinaliwanag ni Nicole ang sitwasyon. Dahil si Clayton ang kanyang asawa, walang pinsala sa kanya na malaman. Pagkatapos nito, tumanggo si Clayton sa pag-unawa. Sa wakas ay naiisip niya kung bakit handa si Nicole na gumastos ng pera. Kumpara sa kanyang paunang pamumuhunan, ang $200 milyon na ito ay talagang hindi gaanong mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang proyekto na inihahanda nila ay maaaring magbunga ng higit pa sa gastos. Ngumiti si Clayton at tumingin sa kanya. Kita mo, alam kong may dahilan para sa lahat. Alam kong hindi ka mawawala. Nicole rolled her eyes. Liar. Ang hitsura sa mga mata ni Clayton ngayon ay malinaw na naiiba. Kabanata 1786. Gutom. Hinawakan ni Clayton ang tiyan ni Nicole ng marahan at agad na binago ang paksa. Ang sanggol ay hindi magiging isang pag-aalsa, di ba? Mayroon ka bang ibang mga reaksyon kani-kanina lamang? Ang pansin ni Nicole ay iginuhit.
Umiling-iling siya at tumingin sa ibaba. Sa nagdaang 3 buwan, ang kanyang tiyan ay hindi umbok at naiiba lamang sa pagpisil. Gayunpaman, nawala ang kanyang sakit sa umaga. Maaari siyang kumain at uminom ng walang mga isyo. Ang mga rekomendasyon ng nutritionista ay gumana ng maayos. Ang kanyang figure ay hindi nawala sa hugis. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya nakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa hanggang ngayon. Bigla, lumapit si Clayton at tumingin sa kanya sa sorpresa. Gumalaw lang ang tiyan mo ngayon. Naramdaman mo ba ito? Ang kanyang mga mata ay maliwanag tulad ng mga bituin na nagniningning sa dilim. Ang dulo ng puso ni Nicole ay nanginginig ng bahagya. Ayaw ni Nicole na abalahin siya, ngunit hindi pa rin niya maiwasang sabihin, "Oo, naramdaman ko ito. Nagugutom lang ako, kaya't ang aking tiyan ay umuusbong." Si Clayton ay hindi nagsasalita. Ayaw ni Nicole na umalis sa opisina, kaya tinawag ni Clayton ang nutritionista at nurse upang maghanda ng pagkain at ipadala ito. Nagpatuloy si Clayton sa kanyang trabaho habang nagpunta si Nicole sa silid pahingahan upang magpahinga. Sa oras na naihatid ang pagkain, nakahiga si Nicole sa kama sa silid pahingahan, mabilis na natutulog. Ang pagtulog ay ang kanyang kamakailang katangian. Nang pumasok si Clayton upang suriin si Nicole, maayos siyang natutulog. Ito ay lamang na ang neckline ng kanyang damit ay bahagyang malaki. Mula sa kanyang anggulo, nakakuha siya ng isang mahusay na pagtingin sa kanyang dibdib. Umupo si Clayton sa gilid at ngumiti. Pinalo rin niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging isang hayop. Di nagtagal, dahan daw ang nagising si Nicole. Ang ilaw sa silid ay hindi dim, kaya binuksan ni Nicole ang kanyang mga mata nang walang kakulangan sa ginhawa. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Clayton na nakaupo sa tabi niya ng isang ngiti sa kanyang mukha. Nasanay na siya sa ganoong eksena. Si Nicole lazily ay nakaunat siya sa likuran at tumingin sa kanya ng isang ngiti. "Matagal ba akong natulog?" Tumanggaw si Clayton. Ang kanyang tingin sa wakas ay nakarating sa kanyang katawan, walang pasubali na sizing ang kanyang hindi sinasadyang nakalantad na cleavage. Napansin ang kanyang tingin, tumingin si Nicole at namula. Agad niyang itinuwid ang damit niya. "Ano ang tinitingnan mo?" Tumahimik si Clayton at sinabing malubha sa isang mabagsik na tinig. "I can't even look." Ang mukha ni Nicole ay nag-flush ng pula. "Hindi." Napabuntong hininga si Clayton. Huminga si Nicole ng isang buntong hininga, biglang tumayo si Clayton. Hindi siya umalis. Sa halip, hinimas niya ang kanyang mga kamay sa tabi niya at hinalikan siya sa labi ng walang pag-aatubili. Ang kanyang mga pulang labi ay napuno ng kulay, at matagal na niya itong hinango. Mas mabilis ang tibok ng puso ni Nicole para sa isang moment. Hindi niya sinasadya na itulak siya palayo, ngunit niyakap niya ito sa kanyang mga bisig gamit ang isang kamay. Sa pamamagitan ng isang bahagyang puwersa, hindi makagalaw si Nicole. Ang kanilang mga labi at ngipin ay nakagambala. Tumagilid si Nicole sa kanyang ulo ng bahagya at ibinalot ang kanyang mga braso sa paligid ni Clayton. Dahil nakakuha ng tugon si Clayton, ang kanyang halik ay naging mas matindi. Tumagilid siya habang ang kanyang iba pang kamay ay dumulas sa ibang mga lugar. Ang katawan ni Nicole ay naging malambot mula sa kanyang panunukso. Nang makita niya na ang kanyang kamay ay gumagala pababa, binuksan niya ang kanyang mga mata at itinulak siya palayo. "Hindi natin maaaring." Madilim at malalim ang titig ni Clayton. Husky ang boses niya. "Maaari kitang tulungan." Kahit na ang panahon ng panganib ay matagal na nawala, pareho silang unang beses na mga magulang at mas maingat. Mas gugustuhin nilang tiisin ang kanilang mga pagnanasa kaysa sa panganib ng isang pagkakuha. Namula si Nicole. Greeted niya ang kanyang ngipin at sinabing, "Hindi." Pinakawalan ni Clayton ang isang mababang chuckle at ibinalot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Hinawakan niya ito sa kanyang kandanggan at tinutokso siya. "Ayaw mo talaga. Kung gayon ano ang gusto mo?" Ang kadiliman sa kanyang mata ay labis na labis. Binalot ni Nicole ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at hinatak ang kanyang balikat. Bakit niya siya tinutokso? Si Clayton ay kumandat at sinabing, "Ikaw ay maliit na wildcat." Ibinaba niya ang kanyang ulo at hinalikan ang noo. "Kalimutan mo na. Dahil nasa labas tayo, hahayaan kita ngayon. Kung nasa bahay sila, kakaiba ang kwento." Pagkatapos ng lahat, si Nicole ay may isang espesyal na katayuan.
Maraming mga tao sa labas ng silid pahingahan, kaya kung ang salita ay lumabas, hindi ito magiging mabuti para sa kanyang reputasyon. Kabanata 1787. Masamang pag-uugali. Dinala ni Clayton si Nicole upang kumain. Natuwa si Nicole sa kanyang pagkilala sa anumang pagkakasala. Ito ay lamang na si Clayton ay hindi nasiyahan sa maliit na lasa ng tamis kanina. Ang kanyang mga mata ay nahulog kay Nicole paminsan-minsan, na ginawang masidi sa kanya si Nicole. Pagkatapos ay muling nakuha ni Clayton ang kanyang pag-iingat sa isang ngiti. Bagaman si Clayton ay mukhang isang ginoo sa ibabaw, walang makakapidyo sa kanyang libog. Gayunpaman, seryoso si Clayton habang pinaglangkuran niya si Nicole na walang ibang hangarin. Pagkatapos ay kinain ni Nicole ang pagkain. Ito ay halos oras na upang makakuha ng trabaho. Ang katulong ni Clayton ay dumating ng ilang beses. Tumugon lang si Clayton sa kanilang mga katanungan at binigyan ng pansin si Nicole. Nang si Nicole ay tapos na kumain, si Clayton ay kumuha lamang ng ilang kagat at nakuha ang kanyang katulong upang malinis ang mesa. Matapos linisin ang kanyang sarili, kumuha ng tisyo si Clayton upang panasan ang mga kamay ni Nicole. Kapag siya ay tapos na sa kanyang trabaho, nagpunta siya at hinawakan ang kamay ni Nicole habang umalis sila sa opisina. Lumabas ang mag-asawa at mukhang napakatamis na magkasama, na umaakit sa isang karamihan ng mga inggit na mata. Ilang araw matapos pumunta si Nicole sa tanggapan ni Luke Youngblood, nakatanggap siya ng balita mula kay Luke. Pumayag si Luke sa mga kondisyon ni Nicole, ngunit ipinasa niya rin ang kanyang sariling mga kahilingan. Hiniling niya na magkaroon ng kontrol sa koponan. Nangangahulugan ito na kung nais ni Nicole na itatakda ang kanyang sariling mga tao sa kanilang tanggapan, dapat niyang makuha ang pahintulot ni Luke. Kailangang aminin ni Nicole na si Luke Youngblood ay talagang angkop na gumawa ng negosyo. Direkta siya at nakuha ang gusto niya. Dahil ang ganoong kondisyon ay hindi labis, sumang-ayon si Nicole at naidagdag ito sa kontrata. Ang pagkuha ng Z Technologies ay walang alinlangan na isang magandang bagay para sa Stanton Corporation. Ang isang pulutong ng mga tao ay naaliw na ang proyekto na kanilang ginagawa ng 2 taon ng paghahanda sa trabaho para sa wakas ay maaaring magpatuloy tulad ng dati. Dahil naranasan ang koponan ni Luke Youngblood, ang kooperasyon sa pagitan ng 2 kumpanya ay magpapalakas lamang sa kanila. Hindi inaasahan ni Kay na kumilos ng napakabilis si Nicole. Napagkasunduan niya ang mga termino, ngunit kailangang isagawa ni Kay ang follow-up na trabaho. Ilang sandali, naging abala si Kay kaya wala pa siyang oras para sa isang date. Dahil walang oras si Kay, masama ang pakiramdam ni Nicole at nakuha ni Julie na bisitahin sila sa opisina. Ayaw ni Julie na kumapit kay Kay sa buong araw. Dahil buntis si Nicole at nais na kumain ng dessert na ginawa niya, dumating si Julie kasama ang dessert. Natapos lang si Nicole na nakikinig kay Logan na pinag-uusapan ang kamakailang chismis sa kumpanya nang makita niya na binuksan ni Julie ang pagbukas ng pinto. Si Logan ay may magandang pakiramdam na umalis sa opisina. Ngumiti si Nicole at binuksan ang kanyang mga braso. Matagal na kitang hindi nakita. Ang palabas na iyon ay nagtatrabaho ka sa paggawa ng pelikula. Tumawa si Julie. Natapos ko na ang 2 palabas. Ang mga palabas sa ngayon ay tulad ng kultura ng mabilis na pagkain. Paano ito mabagal? Nag-click si Nicole sa kanyang dila at hindi gaanong sinabi. May ibinigay si Julie kay Nicole. Dahil buntis ka, hindi ka makakain ng maraming asukal. Nagdagdag ako ng mas kaunting asukal. Gusto mo bang subukan ang ilan? Ngumiti si Nicole at kumurap. Akala mo ba gusto kong kainin ito? Kung hindi, hindi mo ba alam na ang aking ikatlong kapatid ay hindi pa umuwi sa loob ng 3 araw? Nagyelo si Julie. Talaga. Umiling-iling si Nicole sa ulo at biglang nakaramdam ng kaunting puso para kay Kay. Mahina si Kay. Walang nagmamahal sa kanya. Julie, nakalimutan mo ba na nakakuha ka na ng lisensya sa kasal? Hinawakan ni Julie ang kanyang ilong. Paano ko makakalimutan? Tumawa si Nicole at itinulak ang dessert. Nasa opisina siya. Dapat kang tumingin. Tinikom ni Julie ang kanyang mga labi at nakaramdam ng kaunting pagkakasala. Tumanggaw siya at tahimik na lumabas kasama ang dessert. Bumantong hininga si Nicole. Makatutulong lamang siya sa kanila. Si Kay ay abala sa pagtapon ng isang tantrum sa opisina. Siya ay naiiba kay Grant at Nicole.
Hindi siya kailanman matalo sa paligid ng Bush, at hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Kabanata 1788. Hindi ka maiiwan. Ang buong pamamahala at senior management ng kumpanya ay halos lahat ay sinamsam ni Kai. Sa sandaling pumasok si Julie, nakita niya ang isang file na itinapon sa kanya. Lumabas ka. Hindi mo ba ako narinig? Anong uri ng panukala ito? Maaari mo ring maging isang clown. Si Julie ay nanginginig at dodged it. Nang hindi marinig ni Kai ang tunog ng pagsasara ng pintuan, lumingon siya. Nagyelo siya nang makita niya si Julie na dahan-daang naglalakad. Tumahimik si Kai, tinikom ang kanyang mga labi, at tumingin muli sa kanya bago magsalita. Sino ito? Bakit hindi kita nakikilala? Nababaluktot si Julie at medyo nalilito. Hindi siya binati ni Kai sa kanyang karaniwang mainit at malabo na pagbati, kaya hindi ito magawa na bumati si Julie. Hinawakan niya ang kanyang ilong, lumakad, at inilagay ang dessert sa harap niya. Nag-smile si Julie at sinabing, ilang araw na hindi ka pa nakauwi. Hindi mo ba iniisip na labis mong ginagawa ang iyong sarili, Mr. Stanton? Bihira para kay Kai na makita si Julie na nag-iisip tungkol sa kanya. Ang kanyang masamang kalagayan ay nawala sa isang iglap. Sumimangot si Kai. Wala akong sinabi tungkol sa iyo nang hindi ka umuwi ng maraming buwan. Alam mo pa rin kung paano ako pakialam. Akala ko hindi mo alam kung umuwi ako o hindi. Tumahimik si Julie para sa isang segundo. Totoo iyon. Nakaramdam siya ng kasalanan. Kung hindi siya paalalahanan ni Nicole, hindi malalaman ni Julie. Si Julie ay talagang hindi isang kwalipikadong asawa. Kahit na ang kanilang relasyon ay nasa spotlight for a while, ito ay natahimik sa lalong madaling panahon pagkatapos. Wala silang seremonya ng kasal, kaya tunay na nasiyahan si Julie sa pag-aasawa na walang pagpigil. Pagkatapos ng lahat, kapag ang mga taong iyon ay sadyang nahihirapan sa kanya, minsan ay naramdaman ni Julie na hindi na siya mabubuhay. Ang dahilan na maaaring bumalik si Julie sa kanyang mga paa ay dahil sa kanyang trabaho at higit sa lahat dahil sa taong ito sa harap niya. Lumakad si Julie at umupo sa kandanggan ni Kai sa sandaling lumingon siya. Itinaas ni Kai ang kilay niya at tiningnan siya sa sorpresa. Ang kanyang kamay ay gaanong nakapatong sa kanyang baywang. Bakit ka aktibo ngayon? Gusto mo ito? Namula si Julie at tinulak siya ng bahagya. Niyakap niya siya muli, naamoy ang kanyang pamilyar na amoy at naramdaman ang kanyang malakas na tibok ng puso. Bigla siyang naging medyo guman. Hindi kailanman nais ni Kai na siya ay pagod na pagod, ngunit si Julie ay palaging nagnanais na lumubog sa mas mataas na taas. Iyon ay dahil hindi siya nagkaroon ng pakiramdam ng seguridad. Gayunpaman, tila hindi niya napansin ang isang bagay. Ang taong ito sa harap niya ay palaging sumusuporta sa kanya. Bumantong hininga si Kai. Ang kanyang mga braso ay nakabalot ng mahigpit sa paligid ng kanyang baywang nang walang balak na samantalahin siya. Naaalala mo ako sa wakas. Hindi mo pa ako binisita ang mga nakaraang araw. Sobrang namiss mo ba ako? Noong nakaraan, nang si Julie ay nakalagay sa site ng pelikula o noong siya ay nasa ibang bansa, si Kai ay lilipad upang makita siya tuwing ilang araw. Iyon ay dahil siya ang kanyang tao, kaya dapat siyang gumawa ng mas maraming inisyatibo. Pinakawalan ni Julie ang isang muffled, "Ma'am," at hindi nagsasalita ng isang buong minuto. Naramdaman ni Kai ang kanyang pagbabago sa kalooban. Tinikom niya ang kanyang mga labi at binuksan ang kanyang bibig upang aliwin siya. Kasalanan ko. Pinabayaan kita. Sa oras na ito, ang Big Brother at Lil N ay parehong hindi magagamit, kaya hindi ako maaaring umupo at wala akong gawin. Maghintay ka lang ng ilang sandali at gagawin ko ito sa iyo, tama? Natigilan ang mga mata ni Julie habang tinikom niya ang labi. Hey! Itinaas ni Kai ang kilay niya. Ito ang dati niyang tawag sa kanya bago sila magpakasal. Matapos silang magpakasal, hindi ito narinig ni Kai ng madalas. Sinabi ni Julie, sa palagay ko ay hindi ako maaaring lumayo sa iyo. Ngumiti si Kai. Ang emosyon sa kanyang mga mata ay lumubog. Kinurot niya ang malambot na laman sa paligid ng kanyang baywang. Nagpapahiwatig ka ba sa akin? Bakit hindi tayo pumunta sa isang hotel? Maginhawa ang isang hotel. Alam ni Julie na nakuha ni Kai ang maling ideya at agad na tumayo mula sa kanyang kandanggan matapos na yakapin siya ng sapat. Mas mahusay kang mag-focus sa iyong trabaho, huwag isipin iyon.
Nakita ni Kai kung paano naging mapagpas siya si Julie nang siya ay humugot at tumawa ng malakas. Aalis ka kaagad pagkatapos mong panunokso sa akin. Kabanata 1789. Huwag kang magsinungaling sa akin. Si Julie ay nag-scoop ng isang kutsara mula sa tiramisu at pinapakain ito kay Kai. Ito ang iyong paggamot. Ang kanilang mga mata ay nakalok at nagtakda ng isang spark. Ang kanilang mga katawan ay nababalot, at napuno sila ng pagnanasa. Bagaman si Julie ay karaniwang walang malasakit kay Kai, sa sandaling tumugon siya, ang kanilang mga oras ay labis na labis. Pareho silang nalubog sa kanilang sariling mundo nang may biglang kumatok sa pintuan at pumasok. Mr. Stanton. Si Julie ay nakaupo pa rin sa kondongan ni Kai, hinalikan siya paminsan-minsan. Siya ay namumula, na naging mas kaakit-akit sa kanya. Ang kanyang buhok ay messy, at ang mga kamay ni Kai ay gumagala sa ilalim ng kanyang shirt. Sa kabutihang palad, alam ni Kai na nasa opisina pa rin sila at nais lamang na mapawi ang kanyang mga pagnanasa. Nang bigla silang nagambala ng taong pumasok, nagpanik si Julie at inilibing ang kanyang ulo sa mga braso ni Kai. Hindi siya naglakas loob na lumingon. Si Kai ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan mula nang siya ay nagambala. Umalis ka. Bago pumasok ang tao, pinalayas na siya. Ang manager na nagambala sa kanila ay nalulumbay. Isinara niya ang pintuan gamit ang isang madilim na mukha at umalis. Nang makita niya ang nagulat na hitsura ng kalihim, tinanong niya, nagalit na ba ulit si Ginoong Stanton? Itinikom ng kalihim ang kanyang mga labi. Pumasok ka. Nandoon din si Mrs. Stanton. Ang mukha ng manager ay naging madilim. Pagkatapos ay sinira ko ang kanilang kasiyahan. Anong masamang kapalaran? Ang opisina ay nahulog sa katahimikan. Ang amorous na kapaligiran ngayon ay nawala. Tumayo si Julie mula sa kondongan ni Kai at dahan-daang inayos ang kanyang damit at buhok. Tiningnan ni Kai ang katawan ni Julie at hindi mailipat ang kanyang tingin sa isang segundo. Julie, gusto mo bang hintayin ako upang magkasama tayong umuwi? Tumahimik si Julie. Tumingin siya sa kanya, umabot, at pinched ang kanyang mga tainga. Hindi, kailangan kong pumunta sa isang pulong sa lalong madaling panahon. Magkikita parent tayo. Nagbago ang ekspresyon ni Kai. Mukha siyang nagagalit. Naglagay ka ng oras upang pumunta dito. Ngumiti si Julie. Kung hindi, pareho tayong abala. May sasabihin si Kai nang magambala siya ni Julie. Matapos kong magawa ito sa loob ng ilang araw, magpahinga na ako. Pagkatapos, pupunta ako upang alagaan ka, okay? Tumahimik si Kai at tumingin sa kanya. Siya ay medyo hindi mapaniniwalaan. Tinikom ni Julie ang kanyang mga labi at nag-atubili. Kung hindi mo ako gusto, pagkatapos ay kalimutan ito. Pumunta lang ako at maglakbay pagkatapos. Agad na kinuha ni Kai ang kanyang kamay. Siyempre, gusto ko ito. Hindi ako makapaniwala na talagang magpahinga ka. Palaging inilalagay muna ni Julie ang kanyang trabaho, kaya't si Kai ay ginamit upang maging pangalawang prioridad. Kaya, nang marinig ni Kai na magpahinga si Julie, talagang hindi siya makapaniwala sa kanyang mga tainga. Naniniwala si Kai kung ito ay isang biro. Yumuko si Julie at chuckled. Ang ngiti sa kanyang mukha ay medyo pinilit. Tila napabayan niya ng kaunti ang kanyang buhay. Maliwanag, ang dahilan kung bakit siya nagtrabaho ng husto ay magkaroon ng isang mas mahusay na buhay, ngunit hindi niya pinansin ang kahalagahan ng buhay at napabayan si Kai. Anuman, nasa sa iyo na maniwala ka o hindi. Hindi na ako maaaring manatili, kung hindi, mahuhuli ako. Tumingin si Julie sa kanyang relo at huminga ng malalim. Tumalikod siya at malapit nang umalis ng yank ni Kai ang braso niya at hinayla siya pabalik sa kanyang yakap. Pareho silang naglapat. Makalipas ang ilang segundo, nagbuntong hininga si Kai. Kailangan mong panatilihin ang iyong salita. Huwag kang magsinungaling sa akin. Matapos silang magpakasal, hindi pa rin nasiyahan si Kai sa kanyang pangangalaga. Para kay Kai, ito ay tulad ng araw na sumisikat mula sa kanluran. Iniwan ni Julie ang tanggapan ni Kai at binati si Nicole bago siya umalis. Biglang nadama ni Kai na ang kanyang kalooban ay umunlad at tumawag sa mga tao sa labas. Sinong anak ng isang aso ang dumating sa hindi tamang oras? Sabihin sa kanya na lumapit ngayon. Si Kai ay nag-aayos ng mga account pagkatapos ng katotohanan. Ang kalihim ay warily na tumawag sa manager na dumating ngayon.
Ang manager ay nasa mabuting kalagayan. Umalis na ba si Mrs. Stanton? Tumango ang kalihim ng perfunctorily. Huminga ang manager ng isang buntong hininga. Kung gayon si Kai ay dapat na nasa mabuting kalagayan. Habang sinabi niya iyon, kumatok siya sa pintuan at pumasok. Tiningnan ng kalihim ang manager na may pakikiramay at umiling-iling. Di nagtagal, nakarinig ng kalihim ang isang malakas na argumento na nagmula sa loob ng opisina. Ito ay tinig lamang ni Kai. Kabanata 1790. Masyadong makapangyarihan. Ang tiyan ni Nicole ay lumaki ng malaki sa araw. Nakaramdam si Nicole ng hindi mapakali dahil hindi pa siya naging isang ina at walang karanasan sa aspetong ito. Kaya, binigyan niya ng labis na pansin ang bawat pagbabago sa kanyang katawan. Sa kanyang huling trimester ng pagbubuntis, si Nicole ay naging isang little temperament. Kahit na siya mismo ay nadama na siya ay hindi makatuwiran. When Nicole was alone with Clayton, nakaramdam siya ng inis na nakatingin sa kanya, ngunit kapag hindi siya nakikita, nakaramdam siya ng galit. Dahil dito, kinuha ni Floyd si Nicole at dinala siya sa Stanton Mansion. Wala namang sinabi si Clayton, nakaimpake ang kanyang damit at nanatili kay Nicole. Si Floyd ay nakikipag-chat sa butler sa buong araw, ngunit nababato si Nicole. Nakaramdam din ni Clayton. Pupunta lamang siya sa opisina isang beses bawat ilang araw. Karamihan sa oras, gagana lang siya mula sa bahay. Ang kumpanya ay naiwan kay Kai, kaya't si Floyd ay handa na sa pag-iisip na mawalan ng pera. Si Floyd ay may hindi bababa sa mga inaasahan para kay Kai. Nais lamang niyang panatilihin si Kai sa kumpanya ng hindi na bangkarote hanggang bumalik sina Grant at Nicole. Nakakagulat, sa sandaling kinuha ni Kai, kahit na nagkagulo ang kumpanya, mayroon pa ring order sa kaguluhan. Ang bawat tao ay may ilang mga opinyon sa krudo at simpleng paghawak ni Kai ng mga bagay, ngunit sa panahon ng oras na ito, maayos ang kumpanya. Hindi lamang sila nawalan ng pera, ngunit ang kanilang mga pagbabahagi ay tumaas din ng ilang puntos. Dahil dito, ang mga opinyon na iyon ay itinago sa kanilang sarili. Nagpahinga si Julie. Bukod sa pagpunta sa opisina upang bisitahin si Kai, pupunta siya sa Stanton Mansion upang samahan si Nicole. Tanghali, lumabas si Clayton. Sina Julie at Nicole ay kumakain ng dessert sa kainan. Si Kai ay natutulog sa itaas at inaantok nang siya ay nagising sa isang tawag. Hawak niya ang kanyang telepono, nakikipag-usap sa kanyang katulong, at nagmumura habang naglalakad sa ibaba. Hapunan kasama niya. Kahit na siya ay taos-puso. Huling oras, uminom ako sa kanya hanggang sa mga unang oras ng umaga at halos magkaroon ng isang ulcer sa tiyan mula sa pag-inom ng labis. Ngunit tumalikod siya at pumirma ng isang kontrata sa ibang tao. Ngayon na ang ibang tao ay nagpiyansa, siya ay nangahas na bumalik sa akin. Hindi ako ang piki dito. Sabihin sa kanya na umalis. Galit na galit si Kai kaya pinakawalan niya ang kwelyo at malamig na sumimangot. Ano? Tingnan ang malaking larawan. Sabihin sa kanya na umalis. Ako ay namamahala ngayon. Bumaba si Kai at nakita sina Nicole at Julie na kumakain ng walang tigil. Tumahimik siya, nagpunta, pagkatapos ay balot ang mga braso kay Julie at hinalikan siya. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Nicole na may sama ng loob. Ang gulo na ito ay ginawa mo akong maglinis ng labis. Mas gugustuhin kong maging isang artista. Hindi mapigilan ni Nicole na mag-smile, pangatlong kapatid, ang mga aktor ay kailangang makinig sa direktor. Tiyak na mas malakas ka ngayon dahil ang buong kumpanya ay dapat makinig sa iyo. Anong uri ng problema ang iyong na-encounter kamakailan? Bagaman wala si Nicole sa opisina, marami pa siyang naririnig na balita. Ang isang matandang geezer ng isang customer ay sinamantala ang kawalan ni Nicole at Grant na sadyang subukang gawing mahirap ang mga bagay para kay Kai, na hindi alam ang industriya. Sa huling hakbang ng kontrata, tumakas ang customer at pumirma ng isang kontrata sa ibang kumpanya. Dahil dito, galit na galit si Kai kaya sinumpa niya ang matanda sa loob ng 2 araw. Hindi masisisi ni Nicole si Kai sa galit. Ang matandang geezer na iyon ay laging nais na samantalahin ang mga ito sa mga negosasyon sa nakaraan. Kung hindi nakita ni Nicole at Grant ang kita sa ito, gugustuhin nila ito. Sino ang nakakaalam na magkakaroon ng gayong mishap sa oras na ito? Sino ang maaaring magparaya dito?
Inisip ng matandang geezer na si Kai ay isang artista at walang alam tungkol sa negosyo. Kaya, nakasuot siya ng kay-abangan at hinintay na babaan ng presyo si Kai. Kahit na hindi ibinaba ni Kai ang presyo, ang matandang geezer ay mayroon pa ring ibang kasosyo na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ng matandang geezer na tumakas ang ibang kasosyo. Ang matandang geezer ay walang ibang pagpipilian. Maraming taon na siyang nakatrabaho sa Stanton Corporation, at palagi silang naging mapagbigay sa kanilang pera. Ang matandang lalaki ay hindi interesado sa mga kumpanya ng smaller, kaya lumingon siya at nagpaalam sa Stanton Corporation. Bilang isang resulta, hindi na siya makakakuha muli ng isa pang appointment kasama si Kai. Mas gugustuhin ni Kai na matulog sa bahay kaysa sa pag-aaksaya ng oras sa pakikisalamuha sa matandang geezer. Sa sandaling narinig ni Kai ang mga salita ni Nicole, tumawa siya sa labis na galit. Makapangyarihang. Ako ay tulad ng isang alipin hanggang sa marami, kahit na 3,000 ang mga tao. Nagtatrabaho ako ng husto upang mabayaran ang kanilang mga sweldo at mag-feast araw-araw. Nakita mo na ba ang isang makapangyarihang taong katulad ko? Kabanata 1791. You deserve it. Kai's words left Nicole speechless. Ito ay tila may katuturan. Hindi mapigilan ni Julie ngunit pinakawalan ang isang ilaw na pagtawa sa gilid. Tumingin siya kay Kai. Oo. Si Dominic ay napakatapat sa iyo, kaya ang kailangan mo lang gawin ay umupo at magbilang ang iyong pera. Ngayon alam mo na ang pagpapatakbo ng isang kumpanya ay hindi simple, ha? Nang sabihin iyon ni Julie, nais ni Kai na mag-retort ngunit hindi naglakas loob. He just pouted his lips and Saturday next to her looking aggrieved. Ang galit na naramdaman ni Kai ngayon ay halos wala na. Umiling-iling si Nicole at tumingin kay Kai. Paano magkakaroon ng anuman sa mundong ito na maaaring mag-abala sa aking ikatlong kapatid? Kai, huwag kang mamatay ng galit makalipas ang ilang araw sa opisina. Pinahihit ni Kai ang kanyang mga mata. Kung hindi buntis si Nicole, aayawin siya ni Kai. Sa palagay mo, tanga ba ako? Pagkatapos ay tiningnan niya si Julie ng masaya. Hindi ka rin naniniwala sa akin. Ngumiti si Julie. Kamakailan lamang, sinusunod niya ang gawain ni Nicole sa bahay, kaya nagkaroon ng rosy face at isang mahusay na kutis. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Pinupuri ka ng Big Brother at Lil N. Hindi mo lang ito naririnig. Binigyan ni Kai si Nicole ng isang mapagmataas na hitsura. Iyon ay isang katotohanan. Hindi ko kailangan ng iba na purihin ako. Nang sabihin niya ito, he sounded so smug. Sina Nicole at Julie ay sumulyap sa isa't isa at ang dalawa sa kanila ay hindi maiwasang tumawa. Di nagtagal, biglang tumakbo si Ginoong Anderson kasama ang kanyang telepono. Si eldest young madam ay malapit ng manganak. Nasa ospital siya ngayon. Ang 3 tao na tumatawa ay biglang natigilan. Madali na tinipon ni Kai ang kanyang mga bagay at hinatak ang kamay ni Julie. Magmadali tayo na sa ospital. Ilang sandali si Julie. Bumalik siya sa kanyang pandama at nagmadali na tumayo. Sumunod din si Nicole at tumayo. Pupunta din ako. Nag-aalala si Ginoong Anderson at pinigilan si Nicole. Miss, hindi ka dapat pumunta. Buntis ka at hindi ito maginhawa. Paano kung hindi mo sinasadyang mabump sa isang bagay sa ibang pagkakataon nang walang mag-aalaga sa iyo? Sinabi ng butler habang tumakbo siya sa labas, I'll tell the chairman. He's fishing in the backyard and didn't take his phone with him. Ayaw ni Nicole na manatili at maghintay para sa balita. Pinilit niyang sumama. Si Aida ay nakatira sa labas kasama si Grant mula nang siya ay buntis. Hindi niya nakita ang hindi kasiya siyang mansyon ng Stanton. Si Aida ay gumagawa kung ano-ano upang mabuhay mag-isa. However, she did come over from time to time. Si Floyd ay napakaunawa tungkol dito. Hiniling din niya kay Grant na umarkila ng isang tao na alagaan si Aida at manatili sa kanya ng mas madalas, mas mabuti nang hindi umaalis sa kanyang tagiliran. Tinawag pa nila si Aida kahapon. Mabuti ang lahat noon. Gayunpaman, si Aida ay nagpunta sa paggawa ngayon. Maya-maya, nagmadali si Floyd na pumasok sa bahay at nakita na ang lahat ay handa nang makapasok sa kotse. Pagkatapos ay tumakbo siya. Ito ay masyadong biglaan. Wala pa bang kalahating buwan upang pumunta bago ang takdang oras? Kay said nonchalantly, okay lang. Kung sa lalong madaling panahon,
Just get Big Brother to stuff it back in again, so Ida can give birth after 2 weeks. Narinig ito ni Floyd at walang awa na sinipa siya nang walang pag-iwas sa anumang enerhiya. Bakit sino ka? Anong bagay na walang kaparerekan iyon? Tiningnan ni Julie si Kai na may isang ekspresyon na nagsabing, nararapat sa iyo yan. Wala siyang sinabi ng isa pang salita. Sa wakas ay kumilos si Kai. Sinabi ni Nicole, huwag nating sayangin ang oras. Tayo na. Tumanggaw si Floyd na may malamig na mukha. Bigla niyang naalala ang isang bagay at tiningnan ang bintana ng kotse kay Ginoong Anderson, na nandoon upang makita sila. Bring the things in the study to the hospital later. Nagyelo si Ginoong Anderson at agad na naintindihan. Oo, Chairman. Ospital. Nabook ng maaga ang buong palapag upang walang makagambala sa kanila. Si Floyd ay napaka-anxious at sumama kay Kai. Masidhing nanatili si Julie, na tumutugma sa bilis ni Nicole upang hindi maiiwan si Nicole. Nang malapit na silang makarating sa ward, naging mas malakas ang pag-iyak ni Ida. Si Ida ay hindi kailanman sumigaw sa harap ng mga tagalabas. Gaano kasakit ito? Hinawakan ni Nicole ang braso ni Julie. Nang mas malapit na si Nicole na makarating sa ward, mas kinakabahan siya. Hindi. Natatakot ako. Kabanata 1792. Pinsala sa collateral. Tumingin si Julie kay Nicole nang walang pagsasalita. Mangganganak ka sa loob ng ilang buwan. Hindi ba medyo huli na upang matakot ngayon? Tinikom ni Nicole ang labi niya at hinawakan ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Well, hindi ko inaasahan na ito ay nakakatakot sa una. Medyo pinagsisisihan ko ito ngayon. Siyempre, hindi naglakas loob si Nicole na sabihin ito kay Clayton. Sa pag-iisip kay Clayton, biglang naalala ni Nicole. Dapat kang pumasok muna. Bibigyan ko ng tawag si Clayton. Pinakawalan ni Julie ang kamay ni Nicole. Nasa pintuan na sila sa ward, kaya't ilang hakbang lamang ang layo sa paghihiwalay. Sa oras na ito, gusto mo pa ring makipag-usap kay Ginoong Sloan. Buntis ka lang, ngunit kailangan mong iulat ang bawat maliit na bagay sa kanya. Ang Hospital Research Association ay dapat na magkaroon ng iyong pangalan dito. Hindi pinansin ni Nicole ang sarkastikong pahayag ni Julie at sabik na sinabi sa kanya na magmadali sa loob. Tumigil si Julie sa panunukso kay Nicole at lumingon sa loob upang makita si Ida. Tinawag ni Nicole si Clayton at sinabi lamang sa kanya na si Ida was in labor. Wala na siyang sinabi. Mayroong ilang segundo ng katahimikan sa telepono. Bumantong hininga si Clayton bago he gently coaxed her. Hintayin mo ako dyan. And aita na ako sa loob ng ilang minuto, okay. Nicole hung up the phone feeling content. Naramdaman din niya na gumawa siya ng kaunting pag-aalsa. Gayunpaman, hindi talaga ito mapigilan ni Nicole. Naramdaman niya na siya ay masyadong sensitibo sa panahon ng kanyang pagbubuntis. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng iba. Kapag nais niyang makita si Clayton, kailangan niyang makita siya at hindi makapaghintay. Nawala ang iyak ni Ida sa ward. Sinabi ni Kay ng ilang mga salita, na nagpatawa sa lahat. Kahit na si Grant ay hindi makakatulong ngunit tumawa. Narinig ito ni Nicole at nadama na siya ay nasa mas mahusay na kalagayan bago siya lumakad. Tumingin si Ida kay Nicole with isang maputlang mukha. Magiliw pa rin ang kanyang mga mata. Medyo pagod lang siya. Bakit kayong lahat ay andito? Ngumiti si Nicole at lumakad. Dapat nating hayaan ang maliit na sanggol na makita ang buong pamilya sa unang sulyap. Sinulyapan ni Ida si Grant gamit ang isang scowl. Sinabi ng doktor na hindi ito pwede sa lalong madaling panahon. Maaaring maghintay tayo ng isang araw o dalawa. Siya ang gumawa ng isang pag-aalsa dahil sinabi kong sumasakit ang aking tiyan. Iginiit niyang lumapit sa ospital. Si Grant ay may walang magawa na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagmamahal sa pagmamahal. Sinabi ni tatay na hindi tayo maaaring maging bulalas. Kung hindi tayo makakarating sa ospital, paano tayo masisiguro? Tumanggaw si Floyd sa gilid. Tama yan. Sa panahong ito, dumating ang doktor upang gumawa ng mga pag-ikot at binigyan ng pag-check-up kay Ida. All indicators were very normal, but the due date was brought up. The doctor then told them to pay extra attention to Ida's condition. Nahiya lang si Ida sa paggawa ng isang malaking pagkabahala, lalo na nang makita niya na dumating din ang buntis na si Nicole.
Si Aida ay nadama ng mas may kasalanan para doon. Dapat kang bumalik. Ang ospital ay may talagang malakas na amoy na disinfectant. Lil and won't be used to it. Tumawa si Kai. Okay lang, Aida. Kailangan niyang umangkop sa mas maaga o huli. Ngumiti si Nicole at tumingin kay Kai. Oo, mabuti na hayaang umangkop din ito ni Kai. Kung hindi man, magiging magulo siya kapag nanganak si Julie. Ang mukha ni Kai ay tumigas, and he glared at Nicole fiercely. Nicole did not flinch. Tinakpan ni Julie ang kanyang noo at mukhang walang magawa. Kapag ang dalawang magkakapatid ay nasa digmaan, ang mga bystanders ay magiging pinsala sa collateral. Di nagtagal, nagmamadali si Ginoong Anderson sa ospital na may hawak na pulang kahon ng sandalwood. Chairman. Kinuha ito ni Floyd ng kasiyahan at ibinigay ito kay Aida. Dito, ito ay isang maliit na tanda ng pagpapahalaga mula sa akin. Itago ito. Hindi madaling magkaroon ng isang bata, kaya isaalang-alang ito ng isang maliit na regalo ng meeting para sa maliit. Natigilan si Aida at tumingin kay Grant. Grant frowned. Dad, the baby's not even born yet. Floyd rolled his eyes. Why can't I give Aida presents before the baby is born? I can give her gifts whenever I want. If I give it now, Aida will have more strength to give birth. Kabanata 1793. Unang bata. Hindi mapigilan ni Aida na tumawa ng kaunti. Nang makita ito ni Grant, kinuha niya ito at inilagay sa harap niya. Kunin mo. Kung hindi, lahat tayo ay makakakuha ng lektura. Alam na ito ay mabuting hangarin ni Floyd, hindi tumanggi si Aida. Nagbigay din si Grant ng mga regalo kay Aida paminsan-minsan, kaya natanggap niya ang mga ito ayon sa nararapat. Nang buksan ni Aida ang kahon, natigilan siya. Mayroong isang kahon ng alahas na small na mayroong isang hanay ng mga alahas na esmeralda. Ang esmeralda ay sobrang berde at malinaw. Ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Ang nasabing dekalidad na esmeralda ay karaniwang paborito ng isang collector at nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang milyong dolyar. Sa ilalim ng alahas ay isang gawa sa real estate na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ito ay tulad ng isang mapagbigay na regalo na nag-iwan sa kanila na nagtaka. Nakita din ito ni Grant at hindi makakatulong ngunit itaas ang isang kilay. Ang kanyang malamig na mukha ay nagdala ng sorpresa. Mas natigilan pa si Aida. Mas mainam kung ito ay ordinaryong alahas, ngunit ang mga bagay sa kahon na ito ay masyadong mahal. Tatay. Si Nicole ay sumilip ng isang orange sa gilid habang ngumiti siya. Aida, si tatay ay palaging mapagbigay. Isaalang-alang ang regalo ng sanggol. Maaari mo itong panatilihin para sa kanya. Aida looked torn. Ito ay masyadong mahal. Hindi. Nanganak ka sa unang sanggol sa aming pamilya, kaya hindi ito masyadong mahal. Seryoso si Nicole. Tumanggo si Floyd sa pag-aproba. Tinikom ni Nicole ang kanyang mga labi at nagsalita ng may ngiti. Bukod, ibinigay ito sa iyo ni tatay bago ka manganak, na nangangahulugang masaya kami anuman ang kasarian ng sanggol. Agad na naintindihan ni Aida. Kumurap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Floyd. Bigla siyang nakaramdam. Salamat, tatay. Si Aida ay hindi masyadong emosyonal na matatag at palaging nadama na ang pamilyang Stanton ay masyadong mayaman. Bagaman hindi ito sinabi ni Floyd, baka gusto niya ang isang batang lalaki. Hindi man lang naglakas loob si Aida na banggitin ang kaunting emosyonal na stress na ito na ibigay. Gayunpaman, ang ilang mga salita mula kay Nicole suddenly made Aida feel relieved and happy. Ang aksyon ni Floyd ay walang alinlangan na sinabi kay Aida na ang sanggol ay magiging pantay na mahal kahit na ano ang kasarian nito, hanggat ito ang kanyang sanggol. Kung binigyan siya ni Floyd ng mga bagay na ito pagkatapos ng kapanganakan ng sanggol, hindi maiiwasang gawing kainahinala si Aida kung ito ay dahil sa kasarian ng sanggol. Malumanay na hinaplos ni Grant ang buhok ni Aida. Si Floyd ay nasiyahan at nagpalitan ng isang sulyap kay Nicole. Sa huli, ang kanyang anak na babae ay naintindihan siya ng pinakamahusay at nakita ng tama sa pamamagitan ng kanyang puso. Hindi binigyan ni Nicole si Aida ng pagkakataong tumanggi. Nakaramdam si Floyd ng komportable na bigyan si Aida ng reg-along ito. Ang mga mata ni Kai ay naiilawan sa gilid. Ngumiti siya kay Floyd. Tatay, huli na ba para sa akin na magkaroon ng isang sanggol ngayon? Namula si Julie nang marinig niya ito at nais na tumakas sa labas ng silid sa sandaling ito.
Tumingin si Floyd kay Kai. Hindi pa huli ang lahat, ngunit kailangan mong tanungin kung nais muna ni Julie. Nagpunta si Kai upang yakapin si Julie at may ngiti. Jules, sa palagay ko maaari lamang tayong mabuhay sa mga regalo ng sanggol sa hinaharap. Greeted ni Julie ang ngipin. Lumayo ka sa akin. Wala siyang balak na magkaroon ng isang sanggol. Sa wakas ay nagkaroon ng oras si Julie, gayunpaman gusto niya ng isang sanggol. Ganap na hindi. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Nauna si Kai sa kanyang sarili. After everyone joked for a while, Ida got tired and fell asleep in a daze. Nang maglaon, tahimik na umalis ang lahat sa silid at pumunta sa pagupo sa tabi ng pintuan. Patuloy na tumatawag si Kai mula sa opisina. Sa huli, galit na galit siya na nais niyang pumunta sa opisina upang sunugin ang kanyang katulong. Sinundan din siya ni Julie. Si Floyd ay nakikipag-usap kay Grant, nagtanong sa kanya tungkol sa mga paghahanda sa pagdating ng sanggol. Di nagtagal, dumating si Clayton. Nang makita siya ni Nicole, bumuti ang kanyang kalooban. Si Clayton ay may hawak na 2 bouquets ng mga bulaklak. He gave one to Grant and handed the other to Nicole. Malinaw na, ayaw ni Clayton na pabayaan ang kanyang hipag, kaya kinuha niya ang isa pang palumpon ng mga bulaklak sa paglalakbay. Ang mga bulaklak ay pangunahin para kay Nicole. Kabanata 1794. Tulad ng isang red sun. Medyo nagulat pa rin si Floyd nang makita si Clayton. Hindi ka ba pumunta sa opisina? Sinamahan ni Clayton si Nicole araw-araw at bihirang naglaan ng oras upang pumunta sa opisina. Paano siya muling lumitaw sa lalong madaling panahon? Sinulyapan ni Clayton si Nicole at ngumiti. Narinig ko na si Ida ay malapit ng manganak. Natatakot ako na ikaw ay masyadong abala, kaya't nagpunta ako upang alagaan si Nicole. Huminga ng malalim si Floyd. Tumingin siya kay Nicole na may walang magawa na titig. Ang anak na babae ng kanyang ay tunay na clingy. Sa kabutihang palad, si Clayton ay isang mabuting tao. Kung hindi man, nakakainis ito. Tumawa rin si Grant at umiling-iling. Just as well, you should take Lil and back to rest. It won't be so soon here. Umiling-iling si Nicole. Nais kong manatili dito at makita si Ida. Kung hindi, ako ay maging isang gulo sa loob ng ilang buwan kung hindi ako pamilyar sa proseso. Lahat ay dumbfounded at tumawa. Gabi. Malapit nang umalis si Floyd nang biglang sumigaw si Ida sa sakit. Grant ran over at once. Makalipas ang 1 minuto, nagbago ang kanyang mukha nang tumakbo siya. Tumawag sa doktor. Lalabas na ang sanggol. Maya-maya, itinulak si Ida. Ngayon, walang maaaring umalis. Wala pang 1 oras, bumalik sina Kai at Julie. Umupo si Nicole sa upuan sa labas, nakakaramdam ng kaba. Hinawakan niya ang kamay ni Clayton at hindi pinakawalan. Napagtanto ang kanyang nerbiyos, hinawakan ni Clayton si Nicole sa kanyang mga braso at pinakalma siya. Dahan-dahan, nagsimulang makaramdam si Nicole ng mas nakaka-relax. Matagal nang nasa paghahatid ng silid si Ida, at sinundan siya ni Grant sa loob upang mapanatili ang kanyang kumpanya. 11 p.m. Ipinanganak ang sanggol. Ito ay isang maliit na batang lalaki na napakaliit. Natutulog siya nang nakapikit ang kanyang mga mata at hindi gumawa ng anumang ingay. Nang ang sanggol ay isinasagawa, ang lahat ay humagulgol sa paligid upang tumingin. Ngumiti si Floyd mula sa tainga hanggang tainga. Tumawa ang nurse na walang magawa. Umiyak lang ang sanggol. Marahil ay pagod na siya at nakatulog. Sinuri ng doktor ang sanggol. Malusog siya. Tumanggo si Floyd na paulit-ulit na tumanggo ang kanyang ulo. Tumingin si Kai at Julie. Mukhang hindi nila nakita ang isang bagong panganak na sanggol. Pumunta din si Clayton upang tumingin. Wala siyang ekspresyon at tumanggo. Siya ay kahawig ng Big Brother. Inilipat ni Nicole ang kanyang tingin. Hindi, malinaw naman na katulad niya si Ida. Si Clayton ay hindi nakipagtalo sa kanya at ngumiti lamang. Tinapik niya ang likuran niya. Dadalhin kita sa loob upang magpahinga sandali. Nag-aalangan pa rin si Nicole nang makita niya sina Grant at Ida papunta sa labas ng paghahatid. Mapatla ang mukha ni Ida. Natulog siya, at hindi siya masyadong maganda. Gayunpaman, si Grant ay tumingin kahit na paler. Si Grant ay hindi mukhang hindi gaanong masaya dahil sa sanggol. Sa halip, lumubog ang kanyang mukha dahil nanunood lang siya habang naging kritikal ang sitwasyon ni Ida dahil sa sanggol.
Ang kanyang mga mata ay na kay Ida. Hiniling ni Floyd kay Grant na tumingin sa sanggol. Sinulyapan ni Grant ang kanyang anak at sumimangot. Sobrang pangit. Lahat ay natahimik habang nakuha ni Floyd ang isang tao na ilayo ang sanggol. Mas mahusay mong alagaan si Ida. Hayaan siyang makita para sa kanyang sarili kung pangit ang kanyang sanggol kapag nagising siya. Nadama ni Floyd na walang panlasa si Grant. Maliwanag, ang kanyang panganay na apo ay hindi kapani-pani walang cute. Tumingin sa pulang maliit na mukha, tulad ng isang pulang araw. Naisip ni Kai, mukha itong puwit ng unggoy. Tulad ng tiyahin ng sanggol na si Nicole ay tiyak na hindi nag-skimp sa mga regalo. Siya ay napakamapagbigay na nagbigay kay Grant ng isang bank card bago siya dinala ni Clayton upang makapagpahinga na siya. Personal na nag-aalaga si Grant kay Ida. Natagpuan din niya ang isang nurse at propesyonal na tagapag-alaga. Tiniyak pa niya na ang bawat kagat sa pagkain ni Ida ay dumaan sa isang malupit na proseso ng screening. Ito ay isang bagay na kahit na humanga si Nicole. Pumunta si Nicole sa ospital paminsan-minsan at napanood habang naka-recover muli ni Ida hanggang sa araw hanggang sa maalis si Ida mula sa ospital. Nalulugod lamang si Nicole. Binigyan din ni Yvette ang sanggol ng ilang allowance bilang isang regalo at sinundan si Nicole. Kabanata 1795. Hindi ay spare ang iyong sarili. Sa kalsada, nagreklamo si Yvette kay Nicole. Napagtanto ko lang na ang pagiging isang powerhouse sa pamamahala ng senior ay hindi masaya. Hindi ito katulad ng mga lumang araw. Nakakagulat na pinagkakatiwalaan ako ni Lance na may maraming mahahalagang proyekto ng sabay-sabay. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga proyektong iyon? Kung mawala ako sa alinman sa kanila at nalaman ng aking ina, marahil ay darating siya at aayawin ako hanggang sa kamatayan. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Ngayon, mayroon kang totoong kapangyarihan sa iyong mga kamay. Hindi ba ito ang gusto mo? Hinawakan ni Yvette ang labi niya. Hindi rin ako maglakas loob na sabihin na hindi ito ang gusto ko ngayon. Nagtatrabaho ako ng overtime araw-araw hanggang sa nakaraang hating gabi. Pakiramdam ko ay napakasama ko. Ngunit sa sandaling lumabas ako at nakikita ang mga ilaw na nasa opisina ni Lance, hindi ako masyadong masama. Sinabi ni Nicole, narinig ko mula kay Kai na mayroon kang ilang mga proyekto sa kanya at gumawa ka ng isang magandang trabaho. Si Ginoong Sheldon ay tiyak na tiniyak ng sapat para sa iyo upang hawakan ang mga mahahalagang bagay. Bumantong hininga si Yvette at tumingin sa langit. Ngunit masyadong nakakapagod. Gayunpaman, maaari lamang makipag-usap at magreklamo si Yvette tungkol dito. Nang iminungkahi ni Nicole na mamili at tinawag ni Lance si Yvette na dumalo sa isang pulong, iniwan ni Yvette si Nicole nang walang pag-aalangan at bumalik sa opisina. Nena si Nicole at maaari lamang tawagan si Julie. Gusto mo bang mamili? Stammered ni Julie. Ako ay abala. Sa susunod. Si Nicole ay nasa mataas na alerto. Hindi ka ba magbabakasyon? Walang pagpipilian si Julie kundi upang sabihin sa kanya ang buong kwento. Si Kai ay abala sa opisina at walang oras upang matugunan ako. Ito ay nangyari na ang mga tripulante ay nangangailangan ng ilang dagdag na kamay, kaya nagpunta ako upang tumulong. Ni-roll ni Nicole ang kanyang mga mata. Ikaw ay talagang isang bagay. Hindi mo rin maiiwasan ang iyong sarili mula sa trabaho. Bumantong hininga si Julie. Huwag mong banggitin ito. Sa tuwing kasama ko si Kai, patuloy siyang nagpapahiwatig sa pagkakaroon ng isang sanggol. Kung napakasimple, bakit hindi siya ipinanganak sa pamamagitan ng kanyang sarili? Alam ni Nicole na naramdaman ni Kai na pinilit ito. Nakikipag-usap lang siya na walang kaparirikan. Hindi mo ba siya kilala ngayon? Kahit na gusto ni Kai ng isang sanggol, nais lamang niyang tumingin sa isa. Sinabi ni Julie, alam ko. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nag-abala sa kanya. Saglit na naisip ni Nicole. Nasaan ka na ngayon? Pupuntahan kita. Huwag. Buntis ka na ngayon, kaya hindi ka dapat lumibot. Hindi sa banggitin, paano kung nahuli ka sa camera? Hindi naglakas loob si Julie na ipagsapalaran ang paglalantad kay Nicole. Gayunpaman, iginiit ni Nicole na pumunta kay Julie. Si Nicole ay hindi pa sa isang masikip na lugar sa loob ng mahabang panahon. Naiinis siya sa kamatayan na naglalakad-lakad sa paligid ng mansyon araw-araw. Ang damuhan ng Stanton Mansion ay malapit nang mapunta sa madalas na mga yapot ni Nicole. Sabi ni Nicole habang papunta sa pintuan.
Ipadala sa akin ang address. Gusto ko lang makita ang aksyon. Nangako akong hindi nakawin ang limelight. Hindi kayang hikayatin ni Julie si Nicole. Siya na si Nicole ay maaaring magpahinga sa silid-pahingahan, kaya sumang-ayon siya at ipinadala ang lokasyon. Sinabi rin niya kay Nicole na tumawag sa kanya upang siya ay kunin siya sa pasukan pagdating niya. Ang kasalukuyang lokasyon ni Nicole ay 2 oras ang layo mula sa site ng paggawa ng pelikula. Napapagod na rin si Nicole na magmaneho ng sarili, kaya't nakuha niya ang driver na ipadala siya. Sa kabutihang palad, si Julie ay hindi masyadong sikat sa mga tauhan. Hindi rin maraming mga eksena na kinukunan ngayon, kaya natapos na ito sa lalong madaling panahon. Pagdating ni Nicole, naghihintay na si Julie sa pasukan. Si Nicole ay nagsusuot ng salaming pang-araw ng maskara, kaya walang nakakakilala sa kanya. Walang naniniwala na siya si Nicole Stanton. Sa sandaling nakita ni Julie si Nicole, she cautiously sized her up. Okay ka ba? Pinakawalan ni Nicole ang isang ilaw na tawa. Huwag gumawa ng isang pag-aalsa. Paano hindi maganda ang pakiramdam? Bumantong hininga si Julie. Alam ba ni Ginoong Sloan na nandito ka? Masyado kang walang ingat. Sasabihin ko sa kanya ngayon. Ngumiti si Nicole at kinuha ang kanyang telepono. She sent message at ang lokasyon niya kay Clayton. Masaya ako dito. Huwag mag-alala, babalik ako maya-maya. Sagot ni Clayton. Kabanata 1796. Matandang kaibigan. Ang silid-pahingahan ay medyo simple na may kaunting mga kawani na darating at aalis. Gayunpaman, walang nakapansin sa biglaang hitsura ni Nicole. Si Nicole ay nagsuot ng isang malawak na coat ng trench at nakilala ang kanyang sarili bilang isang taong dumalaw sa set. Lumabas si Julie upang makausap ang direktor bago siya bumalik. Nagkataon, mayroon kang 2 matandang kaibigan dito. Gusto mo bang makilala sila? Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Matandang kaibigan. Tumanggaw si Julie. Harvey at Fabian, ang lalaki na nangunguna at sumusuporta sa karakter sa palabas na ito. Ang panga ni Nicole ay bumagsak sa pagkabigla. Ang 2 taong ito ay nag-film ng parehong palabas. Tumanggaw si Julie. Siyempre. Ano ang isang bihirang paningin, ha? Lihim na namangha si Nicole. Bagaman hindi niya masyadong binigyan ng pansin ang industriya ng libangan, alam din niya ang tungkol sa pagbagsak sa pagitan ng 2 aktor na ito. Ito ay hindi lamang dahil sa pagbabago ng Falcon Entertainment sa pagtuon ngunit din dahil sinira ni Fabian ang kanyang kontrata at umalis. Nabigo din si Fabian na makipagkumpetensya kay Harvey para sa Best Actor Award, na nagdulot ng isang malaking bagyo sa bilog. Ang sino mang may nakikilalang mata ay nakakaalam na ang 2 taong ito ay hindi nagustuhan ang bawat isa. Paano nila tinapos ang pag-film sa same show? Kaya, sino ang nangunguna sa lalaki, at sino ang sumusuporta sa character? Tumawa si Julie at tumayo doon na nakatingin sa bintana. Si Harvey ngayon ay isang aktor na A-list at na-promote ng Falcon Entertainment, kaya natural, siya ang male lead. Kahit na si Fabian ay napakapopular, ang kanyang mga tagahanga ay nagkakasakit sa kanya sa mga nakaraang taon. Ngayon, wala siyang anumang pinansyal na mga taga-suporta at sinusubukan din niyang ibahin ang anyo ng kanyang imahe. Napakabihirang para sa isang angkop na script na mag-pop up, kaya paano siya makikipagkumpetensya upang maging male lead? Lihim na nagulat si Nicole dahil hindi ito kapani-paniwala. Ang mga nagkaroon ng pagbagsak sa bilog ng libangan ay maaaring maiwasan ang pakikipagtulungan sa buhay. Ang mga crew ay sadyang maiiwasan ang mga aktor na may masamang ugnayan sa bawat isa, lalo na ang mga papel na may mahahalagang eksena. Hindi inaasahan ni Nicole na ang 2 aktor na ito ay maaaring maging mapagparaya. Pumayag talaga si Harvey na magbituin sa parehong palabas bilang Fabian. Magaan ang tawa ni Julie. Si Harvey ay hindi isang ordinaryong tao, pagkatapos na napatunayan niya ang kanyang sarili sa kanyang lakas, lagi niyang pinapanatili ang kanyang reputasyon. Mayroon pa rin siyang ilang mga tagahanga ng Die Hard, at wala siyang mga iskandalo, kaya ang lahat ay hindi nais na gumawa ng labis na pagkabahala sa ibabaw nito. Ang mga kalalakihan ay naiiba sa mga kababaihan. Hindi sila magiging kalkulasyon dahil sa emosyon. Si Harvey ay ang benepisyaryo ng buong sitwasyon, at hindi kinamumuhian ni Fabian si Harvey. Nang makuha ni Fabian ang script, masigasig siyang sumali sa cast, kaya kinuha niya ang inisyatibo upang makipag-ugnay kay Harvey.
Siyempre, ang direktor ay ang pinakamasaya sa kanilang lahat. Nagyelo si Nicole at tumango habang nagbubuntong hininga siya. Ang industriya ng libangan ay kapanapanabik, hindi katulad sa amin, na alam lamang kung paano kumita ng pera sa buong araw. Julie reached out and poked Nicole's head. Huwag lamang gawin itong nang napakadali. Ikaw ang totoong malaking boss. Nagkibit balikat si Nicole. Habang nag-uusap sila, nakita ni Nicole ang pintuan ng silid pahingahan mula sa labas. Ang dalawang lalaki na pinag-uusapan nila ay dumating sa isa't isa. Nagbigay ng wink si Nicole kay Julie, na hindi pa rin alam. Si Fabian ay may matalim ang mga mata at mabilis na nakilala si Nicole. Miss Stanton. Si Fabian ay ginamit upang ma-remembering ang kanyang mga pinansyal na taga-suporta at napaka-tactical. Naturally, hindi niya malilimutan si Nicole, na nag-iisa na nagtaguyod sa kanya na maging isang A-lister. Sa simula ito ay dahil nais niyang sumakay sa katanyagan ni Nicole. Siya ay isang batang hunk lamang na bumalik sa bansa noon, ngunit ngayon, naging isang malaking bituin siya. Lahat ito ay salamat sa suporta ni Nicole. Ngayon lamang, suportado ni Nicole ang ibang tao maliban kay Fabian. Gayunpaman, ang isang matalinong tao na tulad ni Fabian ay hindi lalaban kay Nicole. Sa halip, pamilyar si Fabian at maligaya na nagpunta upang hilingin ang kamay ni Nicole. Miss Stanton, matagal na mula nang magkita tayo. Kabanata 1797. Mr. Sage. Tumango si Nicole at inabot ang kamay ni Fabian. Alam niya na dapat siyang magalang at patawarin si Fabian, na umamin sa kanyang kasalanan. Ngumiti si Nicole kay Harvey, na mukhang natigilan. Mr. Sage. Narinig niya na pagkatapos ng netong-net ni Harvey, hindi siya gumawa ng anumang hindi makatwirang mga kahilingan sa Falcon Entertainment. Sa halip, iminungkahi niya ang isang taong kasunduan sa pagtaya. Inilaan ni Harvey na gumamit ng $500 milyon upang bumili ng pagbabahagi ng Falcon Entertainment. Hindi gaanong, 10% lamang. Kailangang aminin ni Nicole na si Harvey ay talagang isang matalinong tao. Ang isang artista ay may limitadong taon lamang sa kanilang kalakasan. Ang mga napakapopular noong bata pa sila ay hindi makatayo sa pag-star sa mas matatandang tungkulin matapos na mawala ang kanilang kabataan. Ito ay malupit din sa mga tagahanga ng malaking screen at madaling maging sanhi ng katanyagan ng mga aktor na mawala. Kaya, ang mga aktor ay tatalikod sa mga eksena, bilang mga namumuhunan, per-day user, at iba pa. Marami ring mga aktor na nagsimula ng kanilang sariling mga kumpanya at studio upang sanayin ang mga bagong dating. Si Harvey ay may pangmatagalang pangitain. Hindi niya pinili na lumabas sa kanyang sarili ngunit inilaan na manatiling bolted kasama ang Falcon Entertainment. Maraming nagnanais ng pagbabahagi sa Falcon Entertainment, ngunit si Kai ay matigas ang ulo, at walang magagawa tungkol dito. Ang dahilan kung bakit labis na nahuhumaling si Harvey sa Falcon Entertainment ay alam niya ang mga mapagkukunan ng tao sa likod nito. Si Kai, ang nagtatag ng Falcon Entertainment, ay ang pangatlong batang master ng Stanton Corporation, na nangangahulugang ang Stanton Corporation ay ang kanilang taga-suporta. Ang mga ugnayan sa bilog ng libangan ay magkakaugnay at komplikado. Kung ang isang tao ay maaaring sakupin ang isang upuan sa Falcon Entertainment, kung gayon sila ay itinuturing na magkaroon ng isang malakas na foothold sa industriya. Ang mga aktor ay palaging nagbabantay upang mapanatili ang kanilang persona at makitungo sa blackmail, at marami ang nahulog mula sa kaluwalhatian sa isang segundo. Gayunpaman, ang pagiging isang boss ay naiiba. Ang isang boss ay may karapatang magsalita at maaaring gumawa ng higit pang inisyatibo. Tinalakay ito ni na Dominic at Kai. Sinabi ni Harvey na napakamapagbigay ng mga kondisyon. Hindi sa banggitin, maaaring hindi manalo si Harvey sa pusta na hindi humingi ng marami. Bukod, siya rin. Kaya, sumang-ayon si Kai. Wala pang isang taon, nanalo si Harvey sa pusta sa pamamagitan ng paggawa ng $500 milyon pagkatapos ng buwis. Ito ay itinuturing na nakakagulat para sa buong industriya ng libangan. Sa loob ng taong iyon, tinitigan ni Harvey ang maraming mga pelikula na naging napakapopular. Ang kanilang mga rating din ay sum-ire sa mga talaan. Ngayon, si Harvey ay naging pinakamainit na aktor na A-list batay sa kanyang mga kasanayan, at ang kanyang net worth ay lumago ng malaki. Gayunpaman,
Pagkatapos ng pusta, pinili ni Harvey na panatilihin ang isang mababang profile at tinanggap ang mahusay na mga script batay sa kanyang mga kasanayan sa pag-arte. Sa makatuwid, hindi ito pinalaki para kay Nicole upang matugunan ang formal na Harvey bilang Mr. Sage. Ang isang pagkakataon ay hindi maiiwasan ang iba mula sa kahusayan, tulad ni Harvey. Nang makita ni Harvey si Nicole, nagyelo siya sandali at naglakad na may isang pahiwatig ng kagalakan sa kanyang mga mata. Miss Stanton, dumating ka ba upang bisitahin ang set? Si Julie, na nasa gilid, ay nagsalita muna. Narinig lamang niya na pareho kayong nag-star sa palabas na ito at iginiit na darating upang suriin ito. It's just as well that you guys walked in. Ngunit huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanyang pagbisita. Kailangan niyang panatilihin ang isang mababang profile kamakailan. Tumanggo si Harvey. Hindi maitago ni Fabian ang twinkle sa kanyang mga mata. Kung gayon, maaari ko bang anyayahan si Miss Stanton na sumali sa amin para sa hapunan? Sinulyapan ni Nicole si Fabian at tumanggi sa isang magaan na ngiti. Mayroon akong isang pulong sa malapit, kaya hindi ako kakain sa iyo guys. Bukod, ang pagkain sa set ay hindi mahusay. Namula ang mga mata ni Nicole at sinabi sa kalahating biro. Ang ganitong pagtanggi ay hindi magpapahiya sa mga tao. Yumuko si Fabian at ngumiti. Kung gayon maaari tayong pumunta sa susunod. Kailangan nating gumawa ng ilang mga eksena mamaya. Tinanong ni Julie, maraming mga pagkakataon para doon. Dapat kang magmadali at alisin ang iyong pampaganda. Tumanggo si Fabian at sumulyap kay Harvey, pagkatapos ay dahan-daang umalis. Hindi sinunod ni Harvey si Fabian at tumayo doon, nakatingin kay Nicole. Ang kanyang ngiti ay magaan at hindi nakakasakit. Miss Stanton, narinig ko mula kay Mr. Young na hindi ka pa nakapunta sa opisina kamakailan. Kabanata 1798. Maaari pa ba akong maging ako? Hindi alam ni Nicole kung tinutukoy ni Harvey ang Falcon Entertainment o Stanton Corporation. Gayunpaman, medyo hindi inaasahan na binibigyang pansin siya ni Harvey. Ngumiti si Nicole at brushed it. Binigyan ko ng bakasyon ang aking sarili. Tumanggo si Harvey, nag-atubiling sandali, pagkatapos ay nagsalita. Magkakaroon ba tayo ng hapunan mamaya? Si Julie, na nasa gilid, ay hindi maiwasang tumitig sa kanila ng isang chismis na pagtingin sa kanyang mukha. Hindi sinasadyang kinurot ni Nicole ang kanyang kilay at medyo walang magawa. Sa palagay mo ba ay lumabas lang ako ng isang random na dahilan upang tanggihan si Fabian? Ibinaba ni Harvey ang kanyang mga mata at inilantad siya. Kung binigyan mo ng bakasyon ang iyong sarili, bakit ka nakarating sa isang pulong sa malapit? Nag-joke si Nicole. Oh, binaril lang niya ang sarili sa paa. Tumawa si Julie sa gilid at tumulong upang maibsan ang awkward na sitwasyon na ito. Mr. Sage, huwag mong gawin ang mga bagay na mahirap para kay Nicole. Narito siya na maghintay sa akin, at kailangan kong ipadala siya sa bahay mamaya. Kung hindi, may darating na naghahanap sa akin. Binigyan niya si Harvey ng isang pahiwatig sa mga salitang iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Sa wakas ay hindi siya nagpatuloy sa paksang ito. Gumawa si Nicole ng ilang maliit na pag-uusap, na nag-ease sa sitwasyon. Hindi niya napahiya si Harvey. Pagkatapos ng lahat, nag-iisa siyang nagtaguyod sa kanya. Sa kanyang pagtaas ng paglahok sa Falcon Entertainment, itinuturing silang mga kaibigan, kaya kailangan pa nilang mapanatili ang isang mahusay na relasyon ng mababaw. Mr. Sage, hindi mo pa natagpuan ang iyong sarili ng kasintahan kamakailan. Natigilan si Harvey at umiling-iling. Bumantong hininga si Nicole. Kahit na ang buhay ng pag-ibig ng isang aktor ay nakakakuha ng maraming pansin, hindi ka maaaring magdusa dahil dito. Ngayon na ang iyong mga tagahanga ay mas mapagparaya sa iyo, maaari kang magsimulang makipag-date. Tumanggo si Julie. Totoo iyon. Ibinaba ni Harvey ang kanyang mga mata at hindi nagsasalita. Lumabas si Fabian matapos alisin ang kanyang pampaganda at binago ang kanyang damit. Nakita niya na nakikipag-chat pa rin si Harvey sa mga kababaihan. Gusto din niyang puntahan. Gayunpaman, ang saloobin ni Nicole kay Fabian ay malinaw na mas malayo at magalang. Si Harvey ay malapit sa kanila, kaya naiintindihan niya. Kahit na, ayaw ni Fabian na sumuko. Sa pag-iisip na iyon, ang mga mata ni Fabian ay nag-flick, at lumakad siya. Harvey, ang susunod na eksena ay malapit nang magsimula.
Magmadali tayo. Itinaas ni Harvey ang kanyang mga mata at tiningnan si Fabian na may madilim na tingin. Tumahimik si Fabian. Ang kalungkutan sa mga mata ni Harvey ay agad na lumipas. Maaari kang pumunta muna. Pupunta ako pagkatapos magpalit. Si Fabian ay hindi maaaring tumagal sa paligid at umalis pagkatapos magpaalam kina Nicole at Julie. Dahil mayroon ka pa ring gawin, sige na. Mag-uusap tayo mamaya. Tumingin si Nicole kay Harvey na may malabong ngiti. Hindi makatayo si Harvey na nakikita si Nicole na nakangiti sa kanya. Ang mga emosyon na pinigilan sa kanyang puso ay bumagsak at nais na umapaw. Ang nasabing banayad na bahagi ng Nicole ay malubhang kaakit-akit sa mga kalalakihan. Hindi lumipat si Harvey. Nag-atubili siya sandali at binuksan ang kanyang bibig. Miss Stanton, mayroong isang bagay na nais kong sabihin. Huminga siya ng malalim, at sineseryoso siya ni Nicole. Sumulyap si Harvey kay Julie at ngumiti. Ako pa ba ang magiging tagapagsalita ng Stanton Corporation sa susunod na taon? Nakakagulat na nagbuntong hininga si Julie nang marinig niya ang tanong ni Harvey. Tila isinasaalang-alang ni Nicole ang tanong na ito at magalang na sumagot. Sa iyong net na halaga ngayon, tiyak na kapakipakinabang kung inendorso mo ang Stanton Corporation. Ngunit sa sandaling ito ay isang pangmatagalang pag-endorso, may epekto ito sa iyo kung mayroong anumang pagkagambala. Ayos lang ako sa isang pangmatagalang pag-endorso. Tumingin sa kanya si Harvey. Ngayon, maaaring gawin ni Harvey ang kahilingan na ito ng direkta. Tunay na naiiba siya mula sa mga nakaraang araw kung siya ay nasa pinakamababa. Back then, mahirap para kay Harvey na humingi pa ng tulong. Kabanata 1799. Head over heels in love. Ngumiti si Nicole. Mr. Sage, ang pangmatagalang pag-endorso ay hindi magiging mabuti para sa iyong pagbabago ng imahe. Madali din para sa mga produkto ng kumpanya na bumuo ng isang nakapirming pattern. Kung maaari kang magpatuloy na maging tagapagsalita ng Stanton Corporation ay kakailanganin pa ring masuri ng kumpanya. Mapurol ang mga mata ni Harvey. Tinikom niya ang labi niya at hindi nagsalita. Hindi inisip ni Nicole na si Harvey ay magiging sobrang bigo dahil sa isang pag-endorso. Si Harvey ay may hindi bababa sa 2 dosenang pag-endorso mula sa mga malalaking internasyonal na mga tatak ng first tier. Hindi niya dapat pahalagahan ang Stanton Corporation ng labis sa paghahambing. Ngumiti si Harvey gamit ang kanyang ulo ay yumuko. Ganun ba? Sige. Tumingin si Julie sa 2 tao at nakaramdam ng kaunting awkward. Naisip niya na naiiba si Harvey sa nakaraan. Sa wakas ay may lakas siyang makipag-usap kay Nicole. Habang nakikipag-usap sila, biglang nagbukas ang pintuan sa labas. Naisip nila na bumalik muli si Fabian, ngunit hindi ito sa kanya. Ang 3 sa kanila ay tumingin sa taong lumitaw sa pintuan sa sorpresa. Hindi maitago ni Nicole ang kagalakan sa kanyang mukha. Paano ka nakarating dito? Hindi ba niya sinabi na babalik siya mamaya? Nang makita ni Clayton si Nicole, ang kanyang mga mata ay nag-flick ng kaunting walang magawa. Pinakawalan niya ang kanyang kurbatang at sinabing, nangyari lang na ako sa paligid para sa isang pulong, kaya napunta ako upang kunin ka. Pagkatapos nito, tumanggo si Clayton kay Julie. Nang makita niya si Harvey, tumahimik siya para sa isang segundo at tumanggo din. Gayunpaman, ito ay isang ganap na naiibang saloobin mula kay Julie. Naramdaman ito ni Harvey. Nang makita ni Harvey si Clayton, sa ilang sandali. Mr. Sloan. Ang lahat na nakipag-ugnay sa bilog ng entertainment ay may higit pa o mas mababa ang narinig ni Clayton Sloan, ang bigwig ng bilog ng pamumuhunan. Sinasabing ang pamumuhunan sa industriya ng libangan ay isang siguradong bagay. Sinubukan ng mga kumpanya ng libangan ang bawat posibleng paraan upang mapansin ni Clayton ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng pera, regalo, at kababaihan. Gayunpaman, si Clayton ay hindi sinuwi sa lahat. Tatalakayin lamang niya ang mga proyekto sa iba pang mga namumuhunan at hindi mananatili ng 1 minuto nang higit pa matapos ang mga pag-uusap sa negosyo. Hindi rin lumahok si Clayton sa anumang mga kaganapan sa libangan. Dahil dito, walang sino man ang maaaring maunawaan ang mga kahinaan ni Clayton at hindi nila alam kung ano ang gusto niya. Ang nag-iisang iskandalo na si Clayton ay kasama si Nicole. Gayunpaman, ang mga balita tungkol sa ito ay unti-unting tumahimik. Tila ang relasyon sa pagitan ni Clayton at Nicole ay pinalamig. Gayunpaman,
Biglang natanto ni Harvey ang isang bagay ngayon na narito si Clayton. Napansin din ni Harvey ang tacit gaze sa pagitan ni Clayton at Nicole. Ang kanilang relasyon ay hindi lumalamig. Sa halip, naging mas matalik sila. Sila ay ulo ng takong sa pag-ibig. Nagpunta si Clayton, nakasandal, at hinalikan si Nicole nang walang pag-aalangan. Itinaas ni Julie ang kilay niya at nagkunwari na hindi ito nakita. Nakaramdam lang siya ng maasim. Harvey's face stiffened for a moment. Si Clayton ay casual na nakaupo sa tabi ni Nicole at hinawakan ang kanyang kamay. Kung malalaman ko na nais mong pumunta, dadalhin kita ng dito ng mas maaga. Ngumiti si Nicole. Ito ay isang huling minuto na desisyon. Dumating ako upang hanapin si Julie na mamili sa akin. Tanong ni Clayton, kaya, tapos na ba kayong makipag-usap? Bakit hindi tayo magkakasama? Si Julie ay hindi sinasadya na sumulyap kay Harvey. Ito ang pangatlong tao na nagtanong kay Nicole para sa hapunan. Hindi alam ni Clayton kung ano ang nangyari. Kaya, tiningnan niya si Nicole ng lantaran. Tumahimik si Nicole. Hindi ka ba abala sa gabi? Magiging maayos ako kay Julie. Pinisil ni Clayton ang kamay ni Nicole, na malambot at maislan. Walang maaaring maging mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng hapunan sa iyo. Ito ay naging masaya si Nicole. Hindi niya itinago ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Well, kailangan pa rin nating maghintay hanggang sa matapos na si Julie dito. Nang marinig ito ni Julie, agad siyang tumayo. Naiintindihan. Magmamadali ako. Bagaman ayaw ni Julie na maging isang ikatlong gulong, nasanay na siya sa pagkain kasama ang mag-asawang ito. Sinulyapan ni Julie si Harvey at huminto. Harvey, tutulungan kita na alisin ang iyong pampaganda. Kabanata 1800. Kumuha ng isang bagay na pekeng seryoso. Kung patuloy na umupo si Harvey dito, marahil ay mahihirapan siya hanggang kamatayan. Nagyelo si Harvey at mabilis na tumayo. Oo, mangyaring. Tumanggaw si Harvey sa mag-asawa at hindi nakipag-ugnay sa mata. Tumalikod na lang siya at pumunta sa dressing room sa loob. Pinaikit ni Clayton ang kanyang mga mata habang pinapanood niya ang pag-alis ni Harvey. Inalis niya ang ngiti sa kanyang mukha. Harvey Sage. Malapit ka ba sa kanya? Naglalaro si Nicole sa kanyang telepono. Umiling-iling siya. Hindi talaga. Sa palagay ko ang huling oras na nagkita kami noong nakaraang taon. Ang ekspresyon ni Clayton ay umiwas at naging banayad. Malumanay niyang pinched ang kanyang maliit na earlobe. Tingnan mo na nakakaakit ng pansin kahit saan. Nag-click si Nicole sa kanyang dila. Ang kanyang mga mata ay watery habang nakatingin kay Clayton. Kasalanan ko ba napakaganda ko? Si Nicole ay walang kasalanan. Siya at si Harvey ay walang relasyon. Si Clayton ay puro pag-iisip ng mga bagay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng paliwanag ay tila mababaw. Mas mahusay na huwag sabihin kahit ano. Sa dressing room. Binago ni Harvey ang kanyang damit at lumabas. Nakita niya si Julie na nakasandal sa mesa, naghihintay sa kanya. Tumahimik siya at sinabi, magagawa ko ito sa aking sarili. Ngumiti si Julie at kinuha ang mga makeup remover pad na inihanda na. Okay lang. Gagawin ko ito. Naglakad si Harvey at umupo nang hindi gaanong nagsasabi. Nakipagtulungan siya sa pamamagitan ng bahagyang pagtagilid sa kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Si Julie ay pamilyar sa prosesong ito. Dahil wala ang makeup artist, tutulungan siya. Tiningnan niya ang kalmadong mukha ni Harvey at hinangaan siya sa kanyang pasensya. Ang susunod na segundo, biglang binuksan ni Harvey ang kanyang mga mata. Napakalalim ng boses niya habang nagsalita siya. Magkasama sila. Ang mga kamay ni Julie ay huminto ng bahagya. Tumingin siya sa pintuan at nakita ang mag-asawa na bumubulong sa isa't isa. Mukhang walang makakakuha sa pagitan nila. Siyempre, greeted ni Harvey ang kanyang ngipin. Malamig ang kanyang tingin, at isang bakas ng pag-aatubili ang tumawid sa kanyang mga mata. Nakita ito ni Julie ngunit hindi siya inilantad. Tumawa siya. Sa bilog na ito, madaling kumuha ng isang bagay na pekeng seryoso, na iniisip na ang buhay ay tulad ng isang script. Ngunit si Nicole ay hindi sa antas ng parehas. Ang ilang mga tao ay maaari lamang isipin ang tungkol sa kanya, habang ang iba ay walang karapatan na magkaroon ng anumang mga saloobin tungkol sa kanya. Well, tingnan mo lang si Eric Ferguson, na sobrang infatuated sa kanyang likuran noon.
Hindi ba siya nag-iwan ng pareho? Nakatitig si Harvey sa malayo, at ang kanyang mga mata ay nag-flick. Pinagalaw niya ang kanyang mga labi ngunit sa wakas ay wala nang sinabi. Nagpatuloy si Julie, mukhang isang ginoo si Clayton, ngunit iyon lamang kung ang isa ay hindi hawakan ang kanyang keso. Kung hindi, hindi siya magpapakita ng anumang awa. Sobrang hinted na niya. Kahit na mabagal si Harvey, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Julie. Pinayuhan siya ni Julie na bumalik sa oras. Halata ba ang kanyang mga saloobin? Ibinagsak ni Julie ang mga bagay sa kanyang kamay. Okay. Maaari mong gawin ang natitira sa iyong sarili. Anyway, sinabi na niya kung ano ang kaya niya. Inaasahan lang ni Julie na malaman ni Harvey kung ano ang gagawin. Sa simula, si Harvey ay hindi maayos sa industriya ng libangan, ngunit ngayon, mayroon siyang perpektong sa pag-ikot. Sa prosesong ito, ang pagganap ni Harvey ay kapansin-pansin, mapagpakumbaba, at magalang. Gayunpaman, unti-unting pagkatapos ng higit na pakikipag-ugnay, napansin ni Julie na si Harvey ay may isang uri ng pagkakaroon sa mga bagay at mga taong gusto niya. Hinahangaan ni Julie ang reserba at pasensya ni Harvey upang makapaglaro ng napakagandang kamay ng maganda. Ito ay lamang na ang Harvey ay mas mahusay na hindi nakakaapekto sa mga interes ni Nicole. Tumingin si Julie kay Harvey, na nakaupo doon ng matahimik sa katahimikan. Umalis siya sa silid at ngumiti kina Nicole at Clayton na nasa labas. Well, kayong dalawa ay maaaring pumunta sa isang date. Tinawag lang ako ni Kai at sinabi sa akin na pupuntahan ko siya. Si Nicole ay medyo hindi nasaran ng loob. Sino sa palagay ni Kai na siya ay mag-utos sa iyo? Tiningnan ni Clayton si Nicole na may isang partikular na ngiti at pinched ang kanyang pisngi. Mayroon ka pa ring nerve upang sabihin ito. Didn't I come here after you called?